Nasa waiting area ako ng klinika nang makatanggap ako ng text sa cellphone na nagpatigil sa mundo ko. Ma, sasakay ako ng cruise sa Palawan. Binenta ko na ang beach house at ang Rolex ni Papa. Kailangan namin ng pera. Paalam. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka na sa channel at isulat sa comments kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung hanggang saan nakakarating ang aming mga kwento. Ang pangalan ko ay Maria Santos. Ako ay 68 taong gulang at hanggang 6 na buwan ang nakalipas. Akala ko ay mayroon akong isang matatag na buhay kasama ang isang mapagmahal na pamilya. Biyuda kamakailan lang. Nagpapagaling pa ako mula sa pagkawala ni Alfredo, ang aking asawa sa loob ng 4 na dekada, nang ipakita sa akin ng kaisa-isa kong anak ang kanyang tunay na kulay. Nagsimula ang lahat isang Lunes ng umaga. Nasa waiting area ako ng klinika para sa aking regular na check-up nang mag-vibrate ang cellphone ko dahil sa text ni Patrice. Ma, dumaan ako sa apartment at kinuha ko ang mga dokumento ng beach house at ang lumang Rolex ni Papa. Napirmahan ko na ang mga papeles ng pagbebenta para sa dalawa. Pupunta ako sa isang luxury cruise sa Palawan bukas at kailangan ko ng pera. Bumili ako ng one-way ticket lang. Kasama ko si Eduardo. Binasa ko ng paulit-ulit ang mensahe, hindi maproseso ang nangyayari. Ang anak ko, na akala ko'y kasama ko matapos ang pagkamatay ni Alfredo, ay binenta ang beach house. Ang kasaysayan ng aming pamilya sa loob ng 30 taon, na binuo ladrilyo sa ladrilyo gamit ang pawis ng aking asawa, at ang mahalagang relo na hinding-hindi inaalis ni Alfredo sa kanyang pulso. Ang kanyang kaisa-isang luho sa buhay. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinusubukan kong tawagan siya. Nagring ito hanggang sa pumasok sa voicemail. Sinubukan ko ulit at ulit. Wala. Pagkatapos lamang ng 6 na pagsubok, sumagot siya na iritado. Ano yon, ma? Busy ako sa pag-iimpake. Patrice, anong ibig sabihin ng text na yan? Hindi mo maaaring ibenta ang bahay at ang relo ng iyong ama. Akin ang mga iyon. Nagkaroon ng katahimikan. At pagkatapos ay isang maikling tawa, halos mapanukso. Technically kay Papa ang mga iyon. Tingnan mo, wala akong oras para sa drama. Mayroon ka na ngayong lumang apartment na tirahan. Higit pa sa sapat yan. Nakakuha si Eduardo ng mga pwesto sa cruise na yon last minute at kailangan namin ng mabilis na pera. Pero hindi mo pwedeng, nagawa ko na ma. Yung mga dokumentong pinirmahan mo noong nakaraang buwan na nagbibigay sa akin ng General Power of Attorney, natatandaan mo? Ni hindi mo man lang binasa ng maigi. Pinirmahan ko lahat sa pangalan mo ng legal. Nasa account ko na ang pera. Ibababa ko na ang tawag. Darating na ang taxi papuntang airport. Anak, pakiusap. Nabasag ang boses ko. Ma, tigilan mo na ang pagiging madrama. 68 ka na. Hindi mo kailangan ng beach house. Karapat-dapat kaming mag-enjoy ni Eduardo sa buhay habang bata pa kami. Padadalhan kita ng mga litrato mula sa Palawan. Sige. At ibinaba niya ang tawag. Nanatili akong nakaupo doon sa matigas na plastik na upuan ng klinika. Hawak pa rin ang cellphone habang nilalamon ako ng isang bagyo ng emosyon. Hiya, galit, pagtataksil, desperasyon. Paano nagawa sa akin ito ng sarili kong anak? Ginang Maria Santos, tawag ng sekretarya, ngunit halos hindi ko marinig. Ginang, ayos lang po ba kayo? Umiling ako. Tumayo ako na parang robot at humiling na i-reschedule ang appointment. Wala ako sa emotional na kondisyon para sa isang check-up sa sandaling iyon. Kailangan kong umuwi at intindihin ang nangyari. Sa daan, naalala ko ang mga power of attorney na pinirmahan ko. Dumating si Patrice na may isang salansan ng mga papel 1 buwan pagkatapos ng libing ni Alfredo. Mga formalidad lang ito para ayusin ang manama. Pirmahan mo dito para ako na ang bahala sa lahat para sa iyo. At ako, nalubog sa pagluluksa at lubos na nagtitiwala sa aking anak, ay pumirma ng hindi nagbabasa. Napakatanga ko, napaka-inosente. Pagdating ko sa bahay, ang apartment na tinawag ni Patrice na luma, ngunit kung saan kami ni Alfredo ay lumikha ng aming mga alaala sa loob ng 40 taon, ay bumagsak ako sa sofa. Lahat doon ay may kanyang presensya.
Ang silya kung saan siya nagbabasa ng dyaryo tuwing umaga ang koleksyon ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng hukbong dagat na labis niyang minamahal. At sa ibabaw ng aparador sa Salaang Larawan noong araw na binili namin ang beach house sa Batangas. Nag-ipon kami sa loob ng 15 na taon para makuha ang maliit na piraso ng paraiso, isang simpleng kubo, ngunit kaakit-akit, 2 kanto mula sa dagat. Tuwing tag-araw, pumupunta kami doon. Itinayo ni Alfredo ang terasa sa likod gamit ang sarili niyang mga kamay. Ako naman ay nag-aalaga ng isang maliit na hardin ng hibiscus sa harap. Doon ginanap ang ika-16 na kaarawan ni Patrice, ang kanyang unang halik, kung saan dinala niya si Eduardo sa unang pagkakataon para makilala ang pamilya. At ngayon, lahat ng iyon ay nawala sa isang text message na ibenta para tustusan ang kapritso ng isang anak na walang utang na loob at ng kanyang mapagsamantalang asawa. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Pabalik-balik ako sa kama, inaalala ang mga huling buwan, kung paano naging napakamaalalahanin ni Patrice pagkamatay ni Alfredo. Kung paano siya bumibisita sa akin 3 beses sa isang linggo, laging nagtatanong tungkol sa mga dokumento, mga bank account, mga ari-arian na iniwan ni Alfredo. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Hindi ito pag-aalala, kundi interes. Minamapa niya kung ano ang maaari niyang makuha sa akin. Kinaumagahan, na may mga matang namamaga sa kaiiyak, gumawa ako ng desisyon. Pupunta ako sa bangko para i-verify ang aking mga account. Kailangan kong malaman kung ano pa ang ginawa ni Patrice gamit ang sumpang power of attorney na iyon. Sinalubong ako ng manager ng bangko na may ekspresyon ng awa na lalo pang nagpadagdag sa aking kahihiyan. Ginang Santos, narito po ang inyong anak kahapon at kinuha niya ang halos lahat ng pera mula sa mga joint account. Ipinakita niya ang power of attorney at legal na hindi namin siya mapipigilan. Patawad po. Lumabas ako ng bangko na wasak, ngunit may isang katiyakan na lumalaki sa loob ko. Kailangan kong kumilos. Hindi ko maaaring hayaan si Patrice na sirain ang lahat ng pinaghirapan naming itayo ni Alfredo sa buong buhay namin. Dumiretso ako sa isang abogado na inirekomenda ng isang kapitbahay. Si Atty. Augusto ay magiliw na tumanggap sa akin at taimtim na nakinig sa aking kwento. Ang power of attorney na pinirmahan ninyo ay nagbibigay ng buong kapangyarihan sa inyong anak. Sa kasamaang palad, ang mga bentahan ay legal mula sa pananaw ng batas. Ngunit maaari tayong magsampa ng kaso na nagsasabing kayo ay nalinlang, na hindi kayo naabisuhan ng maayos tungkol sa kung ano ang inyong pinipirmahan. At gaano katagal iyon, attorney? At ano ang mga tsansa? Bumuntong hininga siya. Sa totoo lang po, Ginang Maria, matatagalan ang mga prosesong ito, maaaring abutin ng taon. At dahil anak ninyo ito, hindi isang estranghero, mas mahirap patunayan ang masamang hangarin. Umalis ako sa opisina ng abogado na dama ang bigat ng aking 68 taon, mga taon na inialay ko sa pamilya sa pagpapalaki kay Patrice ng may pagmamahal, sa pagbuo ng isang buhay sa tabi ni Alfredo. At ngayon, sa katandaan, kung kailan dapat ay payapa na ako, nakita ko ang aking sarili na pinagtaksilan, ninakawan at inabandona ng aking kaisa-isang anak. Habang dahan-dahang naglalakad pabalik sa bahay, may kakaibang nangyari. Sa halip na magpatangay sa desperasyon, naramdaman ko ang isang malamig na kapanatagan na bumalot sa akin. Isang determinasyon na hindi ko alam na mayroon ako. Laging sinasabi ni Alfredo na mas malakas ako kaysa sa inaakala ko. Marahil oras na para patunayan na tama siya. Pagdating ko sa bahay, dumiretso ako sa aming silid-tulugan. Binuksan ko ang aparador at sinimulang halungkatin ang lahat ng mga kahon, lahat ng mga drawer. Si Alfredo ay isang taong metodiko, organisado. Kung mayroong anumang makakatulong sa akin, ito ay nakatago sa kung saan. At doon ko naalala, 3 araw bago siya mamatay, binigyan ako ni Alfredo ng isang brown na sobre. Itago mo ito sa iyong alahasan, Maria. Kung kakailanganin mo balang araw, nandoon lang iyon, pero sana hindi mo na kailanganin. Sa sandaling iyon, lito dahil sa mabilis na paghina ng kanyang kalusugan, itinago ko ang sobre ng walang masyadong tanong. At pagkatapos, dahil sa biglaang pagkamatay niya, tuluyan ko nang nakalimutan.
Tumatakbo ako sa aking alahasan na tila hindi natuklasan ni Patrice. Doon sa ilalim ng mga kwintas at hikaw na bihirang gamitin, naroon ang naninilaw na sobre. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ito. Sa loob ay may mga dokumento at isang sulat kamay mula kay Alfredo. Ang unang linya pa lang ay nagpatibok na ng aking puso. Minamahal kong Maria, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay may nangyaring hindi maganda, ngunit huwag kang mag-alala. Alam kong darating ang araw na ito at naghanda ako para protektahan ka. Umupo ako sa gilid ng kama, ramdam ang bigat ng sobre sa aking mga kamay. Ang sulat kamay ni Alfredo, ang malakas at markadong kaligrapya na iyon, tila tumatalon mula sa papel diretso sa aking puso. Nagpatuloy ako sa pagbabasa, bawat salita ay nagbubunyag ng isang panig ng aking asawa na hindi ko kailanman inakalang malalaman. Maria, sa ating 43 taon na magkasama, marami akong natutunan. Ang pinakamahalaga sa lahat, laging magkaroon ng Plan B. Habang ang lahat ay nakakakita lamang ng isang konserbatibong bank manager, tahimik akong nagtatayo ng seguridad para sa iyo. Ang ating anak na si Patrice ay laging nagpapakita ng pagkahumaling sa pera at mga materyal na bagay na ikinababahala ko. Kaya naman, inilihim ko ang ilang mga pamumuhunan. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Si Alfredo, na laging napakalinaw sa akin, ay nagtago ng mga lihim. Ngunit para sa isang marangal na dahilan, para protektahan ako. Ang beach house at ang mga ari-arian na alam ng lahat ay ang ibabaw lamang. Sa paglipas ng mga taon, bumili ako ng 3 komersyal na ari-arian sa sentro ng lungsod. Lahat ay inuupahan sa mga matatag na kumpanya. Namuhunan ako sa mga stock ng mga tradisyonal na kumpanya. Nagbukas ako ng mga account sa 2 magkaibang bangko sa iyong pangalan, ngunit may mga password na ako lang ang nakakaalam. Lahat ng ito ay nakadokumento sa mga papel na kalakip ng liham na ito. Binuklat ko ang mga dokumento, kinukumpirma ang lahat ng sinasabi niya, mga titulo, mga bank statement, mga kontrata sa pag-upa, isang kayamanan na hindi ko kailanman inakalang magkakaroon ako. Ang pinakamahalaga, isa sa mga ari-arian ay eksakto ang gusali kung saan nakatira sina Patrice at Eduardo. Oo, mahal ko. Tayo ang tunay na may-ari ng marangyang gusali na labis nilang ipinagmamalaki na nakuha sa sariling sikap. Hindi kailanman nalaman ni Eduardo na ang kanyang biyenan ang kanyang landlord. Kinailangan kong huminto sa pagbabasa sandali. Ang revelasyon ay masyadong nakakagulat. Binili ni Alfredo ang gusali kung saan nakatira ang aming anak. Bakit? Binili ko ang gusali nang magpasya silang lumipat doon gamit ang isang front company. Kilalang kilala ko si Eduardo, ang kanyang kayabangan, ang kanyang mga kasinungalingan tungkol sa mga high-risk na pamumuhunan. Nakita ko kung paano niya negatibong naiimpluwensyahan ang ating anak, kung paano siya nagbabago dahil sa kanya. Ito ang aking huling regalo para sa iyo, Maria, ang kapangyarihan ng pagpili. Maaari mong ibunyag ang lahat ngayon at bawiin ang kontrol o maghintay at tingnan kung hanggang saan aabot ang kawalan ng utang na loob ng ating anak. Nasa iyo ang desisyon. Nagtatapos ang liham na may detalyadong mga tagubilin kung paano i-access ang mga account, mga contact ng mga mapagkakatiwalaang abogado, at isang huling pangungusap na nagpangiti sa akin sa gitna ng mga luha. Tandaan mo ang lagi kong sinasabi sa iyo. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, mahal ko. Mas malakas. Nagpalipas ako ng mga oras sa pagsusuri ng mga dokumentong iyon. Ayon sa mga konserbatibong kalkulasyon, ako ay may-ari ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 beses kaysa sa beach house at mga ipon na ninakaw ni Patrice. Hindi ako isang biyudang walang magawa. Ako ay isang mayamang babae. Nang gabing iyon, natulog ako ng may kapayapaan na hindi ko naramdaman mula nang mawala si Alfredo. Kinabukasan, maingat akong nagbihis, pinili ang isang simpleng ngunit eleganteng damit na gustong-gusto ni Alfredo at pumunta sa opisina ni Atty. Renato Lima, isa sa mga abogadong ipinahiwatig sa liham. Iba sa batang Atty. Augusto na aking kinonsulta noon, si Atty. Renato ay isang ginoong may buhok na puti at matalas na tingin. Pinakinggan niya ang aking buong kwento at sinuri ang mga dokumentong iniwan ni Alfredo.
Ginang Maria, ang inyong asawa ay isang napakatalinong tao. Maayos niyang binalangkas ang lahat. Kayo ay, walang duda, isang napakayamang babae. At oo, maaari nating bawiin ang beach house at ang relo, ngunit hayaan ninyong imungkahi ko ang isang ibang diskarte. Nakikinig po ako, attorney. Ngumiti siya, inaayos ang kanyang salamin. Naniniwala ang inyong anak na iniwan kanyang walang-wala. Paano kung hayaan natin siyang maniwala doon pansamantala? Samantala, tahimik nating kunin ang kontrol sa lahat ng inyong ari-arian, lalo na ang gusali kung saan siya nakatira. Agad kong naintindihan kung saan siya patungo. Iminumungkahi ninyo na hayaan kong matuklasan ito ng aking anak sa pinakamasamang paraan. Iminumungkahi ko na matutunan ng inyong anak ang isang mahalagang aral tungkol sa mga kahihinatnan, Ginang Maria. Minsan, kailangang maramdaman ang hustisya upang maunawaan. Umalis ako sa opisina na may isang plano. Sisimulan agad ni Ate Renato ang mga pamamaraan upang formal na ilipat ang lahat ng ari-arian sa aking pangalan. Ipawawalang bisa niya ang power of attorney na ibinigay ko kay Patrice na nagsasabing ako ay nalinlang sa isang panahon ng emosyonal na kahinaan at ang pinakamahalaga, magpapadala siya ng abiso ng pagpapaalis para kina Patrice at Eduardo sa sandaling bumalik sila mula sa kanilang biyahe. Sa mga sumunod na linggo, pinanatili ko ang aking normal na gawain. Nag-grocery ako, nakikipag-usap sa mga kapitbahay, dumadalo sa aking book club sa library. Lahat ay tumitingin sa akin ng may pagkaawang nakalaan para sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga anak. Ang kwento ng aking sitwasyon ay kumalat na sa aming lugar. Si Aling Aurora, ang aking kapitbahay sa loob ng maraming dekada, ay halos araw-araw akong dinadalaw sa mga malinaw na dahilan tulad ng paghingi ng asukal o pagpapakita ng mga litrato ng kanyang mga apo. Maria, nakausap mo na ba si Patrice? Nabalitaan kong nasa luxury cruise siya. Nakita ko ang mga litrato sa kanyang Facebook. Hindi, Aling Aurora, hindi ko pa siya nakakausap. Nakakahiya ang ginawa sa iyo ng batang iyon pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo ni Alfredo para sa kanya. Ibenta ang beach house ng gano'n na lang, walang pasabi. At para saan? Para mamasyal sa barko kasama ang mayabang na asawang iyon na kunwari investor. Dahan-dahan akong ngumiti, nagsasalin ng tsa. Nagtuturo ang buhay, Aling Aurora. Sa isang paraan o iba pa, laging nagtuturo ang buhay. Tiningnan niya ako ng may pagkalito, hindi naiintindihan ang aking kalmado. Paano niya malalaman? Walang nakakaalam ng aking lihim. Ang sulat ni Alfredo, ang mga dokumentong nakatago ngayon sa safe ni Ateneo Renato. Sa pagtatapos ng 3 linggo, natanggap ko ang unang tawag mula kay Patrice. Hello, Ma? Kumusta ka na? Para bang walang nangyari, para bang hindi niya ninakaw ang aking mga alaala, hindi ibinenta ang aming santuwaryo ng pamilya. Ayos lang ako, Patrice. Pinanatili kong neutral ang aking boses, hindi nagpapakita ng bagyong namumuo sa loob ko. Nagsasaya kami. Ang cruise ay kahanga-hanga. Nakilala ni Eduardo ang ilang mga Canadian investor na sobrang interesado sa kanyang mga proyekto. Palagay ko'y pahahabain namin ang aming biyahe ng ilang linggo pa. Mabuti para sa inyo. Nagkaroon ng isang paghinto. Malinaw na nagulat siya sa aking tuyong sagot. Tingnan mo, Ma, alam kong nagalit ka tungkol sa bahay at sa relo, pero makikita mo, iyon ang pinakamabuti. Hindi mo naman ginagamit ang bahay na iyon. Nakatayo lang doon sa halos buong taon at ang relo ay nakatago lang sa drawer. Huminga ako ng malalim. Bawat salita niya ay parang isang kutsilyo. Ang bahay na iyon ay hindi kailanman nakatayo lang. Puno iyon ng aming mga alaala, ng aming pawis, at ang relo ni Alfredo, paano niya nagawang pag-usapan iyon na parang isang bagay na walang halaga? Kailan kayo babalik, Patrice? Marahil sa isang buwan, sa isang... Bakit? May kailangan ka ba? Pwede kong hilingin kay Marcia, ang aking assistant, na asikasuhin ito para sa iyo. Hindi, anak. Gusto ko lang malaman. Mag-enjoy kayo sa inyong biyahe. Ibinaba ko ang tawag. Ramdam ang isang halo ng lungkot at determinasyon. Hindi ito ang anak na pinalaki ko, o marahil ito nga, at naging bulag ako sa lahat ng mga taong ito,
Ayaw makita ang mga senyales na napansin ni Alfredo na mas mapanuri. Sa mga sumunod na linggo, si Atty. Renato ay araw-araw na tumatawag sa akin na may mga update. Lahat ay naaayon sa plano. Ang mga ari-arian ay formal nang nasa aking pangalan. Ang mga bank account ay nasa ilalim ng aking kontrol, ang power of attorney ay ipinawalang bisa na. At ang gusali kung saan nakatira si Patrice? Handa na ang lahat, Ginang Maria. Sa sandaling bumalik sila, matatanggap nila ang abiso na nagbibigay sa kanila ng 30 araw upang lisanin ang ari-arian. Sa legal na paraan, wala silang magagawa. Ang kumpanya na opisyal na may-ari ng gusali ay formal nang sa inyo at wala kayong obligasyon na panatilihin ang mga nangungupahan na hindi ninyo gusto. Kasama na ang sarili kong anak. Lalo na ang inyong anak. Kung isasaalang-alang ang mga pangyayari, mayroon kayong buong moral at legal na katwiran. Moral at legal. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. May karapatan akong gawin ito, may kapangyarihan ako. Ngunit magkakaroon ba ako ng lakas ng loob? Si Patrice ay aking kaisa-isang anak, aking dugo sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa. Isang gabi, pumunta ako sa kwarto na pinapanatili ko pa rin kasama ang kanyang mga gamit. Umupo ako sa gilid ng kama at kinuha ang isang larawan mula sa estante. Si Patrice na 5 taong gulang, nakaupo sa kandungan ni Alfredo sa balkonahe ng beach house. Pareho silang nakangiti, siya na may strawberry ice cream na natutunaw sa kanyang kamay. Siya naman na may tingin ng purong pagmamahal na laging nasa kanya tuwing tinitingnan siya. Anong nangyari sa batang iyon, Alfredo? Tanong ko ng malakas sa walang laman na kwarto. Saan tayo nagkamali? Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone, si Atty. Renato. Ginang Maria, katatanggap ko lang ng impormasyon na babalik na bukas ang inyong anak at ang kanyang asawa. Sasakay sila ng eroplano mula Miami patungong Maynila ngayong gabi. Kaya dumating na ang oras ng katotohanan, ng hustisya o ng awa. Ipadala niyo na po ang abiso, attorney. Sigurado po ba kayo, Ginang? Kapag nasimulan na ang proseso, sigurado ako. Panahon na para matutunan ng aking anak na ang mga kilos ay may mga kahihinatnan. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nanatili ako sa balkonahe ng apartment, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod, iniisip ang eroplanong nagdadala kay Patrice pabalik sa Pilipinas, papalapit ng papalapit sa sandaling magpapabago sa aming mga buhay magpakailanman. Naalala ko ang araw na siya ay isinilang, kung paano umiyak si Alfredo nang hawakan siya sa unang pagkakataon, nangangakong magiging pinakamahusay na ama sa mundo. Kung paano namin ginawa ang lahat para ibigay sa kanya ang lahat ng aming makakaya. Hindi kami mayaman noon, ang lihim na yaman ni Alfredo ay dumating pagkaraan ng mahabang panahon. Kami ay isang pamilyang middle class na may simpleng mga pangarap at matatag na mga halaga. O iyon ang aking akala. Bandang 9 years ng umaga, nakatanggap ako ng text mula kay Atty. Renato. Naihatid na ang abiso sa kondominium, kinumpirma ng porter na dumating ang mag-asawa 1 oras na ang nakalipas. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ngayon ay isang bagay na lang ng oras. Nagtimpla ako ng kape, maingat na nagbihis, hindi bilang isang biyudang walang magawa, kundi bilang isang babaeng negosyante. At naghintay ako. Alam kong darating si Patrice na galit at lito. At dumating nga siya. Tumunog ang doorbell ng 11:37. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang aking anak na may malalalim na eye bags mula sa biyahe, magulo ang buhok, hawak ang isang gusot na papel. Sa likod niya, si Eduardo ay mukhang pagod at galit din. Anong ibig sabihin nito? Itinulak niya ang abiso ng pagpapaalis sa aking dibdib. Ito ba'y isang uri ng masamang biro? Pinanatili ko ang aking kalmado sa kabila ng bumibilis na tibok ng puso. Magandang umaga rin sa iyo, Patrice. Pumasok kayo, pakiusap, mag-usap tayo bilang mga matatanda. Pumasok sila, si Eduardo ay tumitingin sa paligid na parang hindi pa siya nakarating doon. Inihagis ni Patrice ang kanyang branded na bag sa sofa, isang Louis Vuitton na marahil ay nagkakahalaga ng katumbas ng 3 buwang sahod ni Alfredo noong nagsisimula pa lang kami sa buhay. Walang dapat pag-usapan.
Pagod kaming dumating mula sa biyahe at natagpuan namin itong kabaliwan, isang utos na paalisin kami sa sarili naming apartment. At ang pinakamasama, sinasabing ikaw ang may-ari. Mahinahon akong umupo sa silya na paborito ni Alfredo. Hindi ito biro o kabaliwan, ito ang katotohanan. Ako ang may-ari ng gusali kung saan kayo nakatira. Humakbang si Eduardo na nakaturo sa akin. Katawa-tawa ito. Binili namin ang apartment na yon 30 taon na ang nakalipas. Mayroon akong lahat ng dokumento. Binili ninyo ang karapatang gamitin ang apartment sa isang uri ng pangmatagalang lease. Ang pagmamay-ari ng buong gusali ay laging sa kumpanyang Inversiones Seguras, Ltd. Isang kumpanya na pag-aari ni Alfredo at ngayon ay sa akin na. Namutla ang mukha ni Patrice. Si Eduardo ay mukhang hindi makapaniwala sa naririnig. Walang katuturan ito, bulong ni Patrice. Isang bank manager lang si Papa. Paano siya magiging may-ari ng aming gusali? Ang iyong ama ay higit pa sa iyong inakala, Patrice. Mas matalino, mas mapaghanda at kilalang-kilala niya ang anak na mayroon siya. Bumagsak si Patrice sa sofa, mukhang mas maliit at mas marupok kaysa dati. Nang magsara ang pinto sa likod nila, umupo akong muli sa silya ni Alfredo at hinayaan kong dumaloy ang mga luha. Hindi ako umiiyak para sa akin o para kay Patrice. Umiiyak ako para sa sirang pangarap ng pamilya na aming binuo, para sa ilusyon na pinakain ko sa loob ng mga dekada. Tumunog ang telepono, pinutol ang aking mga iniisip, si Atty. Renato. Ginang Maria, ayos lang po ba? Natanggap na ng inyong anak ang abiso. Opo, attorney, kaaalis lang niya at ng kanyang asawa dito. At kumusta po kayo? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Payapa po, attorney. Hindi masaya, hindi kontento, payapa lamang sa paggawa ng kinakailangan. Naiintindihan ko po. At tungkol sa ibang mga bagay, ang beach house ay formal nang naibalik sa inyong pangalan. Gusto niyo po bang bisitahin ito ngayong linggo? Ang beach house ang aming kanlungan ng aming piraso ng paraiso. Ang lugar kung saan itinanim ni Alfredo ang mga rosas na labis niyang minamahal, kung saan ipinagdiwang namin ang maraming Pasko, kung saan binalak naming gugulin ang aming katandaan ng magkasama. Gusto kong pumunta bukas mismo, kung maaari. Maglalaan po ako ng sasakyan para sa inyo. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, nanatili akong nakatingin sa larawan ni Alfredo sa dingding. Nakangiti siya na may tingin ng isang taong mas maraming alam kaysa sa sinasabi. Tama ka. Kinausap ko ang larawan. Tungkol sa lahat, tungkol sa kanya, tungkol kay Eduardo, tungkol sa pangangailangan ng isang plan B. Sana tama ka rin tungkol sa pagiging sapat kong malakas para magpatuloy. Nang gabing iyon, natulog ako ng isang payapang tulog sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Kinabukasan, napakaaga, isang sasakyan na ipinadala ni Atty. Renato ang sumundo sa akin para dalhin ako sa Batangas. Inihinto ako ng sasakyan ni Atty. Renato sa pasukan ng beach house. Naroon ito, eksakto kung paano ko ito naaalala, ang kubo na gawa sa kahoy na kulay asul na may mga puting bintana, ang maliit na hardin sa harap, ngayon ay medyo napabayaan, at ang tanawin ng dagat sa likuran. Naramdaman ko ang isang bukol sa aking lalamunan habang naglalakad ako sa maliit na landas na bato na inayos ni Alfredo sa aming ikatlong tag-araw dito. Mahirap pihitin ang susi sa kandado. Pagbukas ko ng pinto, ang pamilyar na amoy ng alat na may halong kahoy ay tumama sa akin na parang isang alon. Pinunasan ko ang aking kamay sa dingding, nararamdaman ang tekstura ng wallpaper na pinili naming magkasama. Dahan-dahan akong naglakad sa bawat silid. Hinahawakan ang mga kasangkapan, binabalikan ang mga alaala. Sa sala, ang mga marka ng lapis sa dingding kung saan sinusukat namin ang taas ni Patrice tuwing tag-araw. Sa kusina, ang mesa kung saan iginigiit ni Alfredo na magkape habang nakatingin sa dagat, kahit sa mga maulap na araw. Sa pangunahing silid-tulugan, ang aming kama, na natatakpan ng isang proteksyon na kumot na laging inilalagay ni Alfredo tuwing isinasara namin ang bahay ng matagal. Pumunta ako sa likod ng terasa, iyong itinayo ni Alfredo nang may labis na pagmamahal. Ang mga tabla ay umuugong sa ilalim ng aking mga paa.
Ang ilan ay nangangailangan ng pagkumpuni. Umupo ako sa tumba-tumba at tumingin sa dagat sa malayo. Bakit hindi niya kailanman sinabi sa amin? Dahil alam niya kung ano mismo ang gagawin ninyo sa impormasyong iyon, kung paano ninyo gagamitin ang kaalamang iyon. At tama siya, hindi ba? Si Eduardo, na laging napakayabang, ay mukhang isang takot na bata ngayon. Hindi ito maaaring maging legal. Lalabanan namin ito. Mahinahon akong ngumiti. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Sige lang, nasa kay Ate Renato ang lahat ng dokumento. Bawat sentimong namuhunan, bawat transaksyon, lahat ay ganap na legal at mapapatunayan. Ate Renato? Tanong ni Patrice. Ang aking abogado, isa sa pinakamahusay sa lungsod, dalubhasa sa batas ng real estate. Siya rin ang nag-aasikaso sa pagbawi ng beach house at ng relo ng iyong ama. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong pagbawi? Ang bentang ginawa mo ay ipinawalang bisa, Patrice. Ang power of attorney na pinapirmahan mo sa akin noong ako ay mahina dahil sa pagluluksa ay ipinawalang bisa. Ang bahay ay naibalik na sa aking pangalan. Ang relo, sa kasamaang palad, ibinenta mo ito sa isang taong dinala ito sa ibang bansa. Sinusubukan naming hanapin ito. Pinunasan ni Eduardo ang kanyang buhok, kinakabahan. Ito'y kabaliwan, ganap na kabaliwan. Hindi, Eduardo. Ang kabaliwan ay ang ginawa ninyo. Ang pagnakawan ng isang matandang byuda ng iilang bagay na akala niya'y mayroon siya. Iyon ang kabaliwan at kalupitan. Nagsimulang umiyak si Patrice, ngunit hindi ako naantig. Nakita ko na ang mga luhang iyon noong gusto niya ng bagong kotse, noong nakipag-away siya sa unang kasintahan, noong kailangan niya ng pera para sa isang pamumuhunan ni Eduardo na hindi makapaghintay. Mga luha ng kaginhawahan. Mapatawad, nagkamali ako, desperado kami. Si Eduardo ay may natatanging pagkakataon sa negosyo sa cruise, makilala ang mga investor na maaaring magbago ng aming mga buhay. At kumusta iyon? Naging maayos ba ang malaking negosyo? Tanong ko, alam ang sagot sa bagsak na ekspresyon ni Eduardo. Hindi eksakto ang inaasahan namin. Bulong niya, iniiwasan ang aking tingin. Hindi kailanman, hindi ba Eduardo? Ang mga malalaking negosyo, ang mga hindi mapapalampas na pagkakataon, ang mga high-risk na pamumuhunan. Sinubukan kang bigyan ng babala ni Alfredo ng maraming beses. Sandali, sabat ni Patrice, isang ideya ang tila lumitaw. Kung ganoon kayaman si Papa, kung mayroon kang napakaraming bagay, bakit mo ito ginagawa sa amin? Bakit hindi mo na lang kami tulungan? Pamilya tayo. Ang tanong ay tumama sa akin na parang isang sampal. Ang kapangahasan ng batang ito. Pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, naniniwala pa rin siyang may karapatan siya sa aking tulong. Pamilya? Ang boses ko ay mas mataas kaysa sa aking inaasahan. Naalala mo ba na pamilya tayo noong ibinenta mo ang bahay na itinayo ng iyong ama ng may labis na sakripisyo? Noong kinuha mo ang relo na ginamit niya sa loob ng 40 taon na balak niyang ibigay sa iyo sa iyong kaarawan? Noong kinuha mo ang lahat ng pera mula sa aking mga account, iniwan akong hindi alam kung paano babayaran ang mga bayarin sa susunod na buwan. Ibinaling ni Patrice ang kanyang tingin, ngunit si Eduardo ay sumulong. Tingnan mo, Hinang Maria, lahat tayo ay nagkakamali. Inaamin namin na mali ang aming ginawa, ngunit ang pagpapaalis na ito ay masyadong malupit. Saan kami titira? Saan ako titira kung nakuha ninyo ang gusto ninyo? Naisip nyo ba yon bago nyo ako nakawan? Ang katahimikan na sumunod ay sapat na sagot. Mayroon kayong 32 araw upang maghanap ng ibang matitirhan. At Patrice, kung gusto mong labanan ang aking desisyon, sige lang. Ngunit dapat mong malaman na habang naglalaban tayo sa korte, maaari ko ring baguhin ang aking huling habilin. Sa kasalukuyan, ikaw ang aking kaisa-isang tagapagmana. Maaari iyong magbago. Nakita ko ang desperasyon na lumalaki sa kanyang mga mata. Si Patrice ay laging praktikal at ambisyosa. Ang implicit na banta ay malinaw. Kung lalabanan niya ako, maaaring mas marami pa siyang mawala sa hinaharap. Ma, pakiusap. Lumapit siya, sinusubukang hawakan ang aking mga kamay.
Maaari nating ayusin ito. Alam kong nagkamali ako, ngunit huwag mo akong iwan sa kalye. Hindi ka maiiwan sa kalye, Patrice. Meron kayong pera. Ang perang ninakaw ninyo sa akin mula sa pagbebenta ng bahay at ng relo ng iyong ama. Gamitin ninyo iyon para umupa ng mas simpleng lugar habang inaayos ninyo ang inyong mga buhay. Ngunit tapos na ang usapan. Ngayon, kung papayagan ninyo ako, mayroon akong isang appointment. Walang anumang appointment, ngunit kailangan kong umalis sila. Kailangan kong huminga. Ang makita ang aking anak na ganito, nabawasan sa pagsusumamo pagkatapos ng labis na kayabangan, ay hindi nagbigay sa akin ng kasiyahan na inaasahan ko. Mayroon lamang isang kawalan, isang malalim na kalungkutan para sa kung ano kami naging. Doon, sa sandaling iyon, naramdaman ko si Alfredo na mas malapit kaysa dati mula nang siya'y mamatay. Ano ang dapat kong gawin? Bulong ko sa hangin. Anak natin siya sa kabila ng lahat. Ginugol ko ang buong araw sa bahay, naglilinis, nag-aayos, muling kumokonekta sa bawat sulok. Nang magsimulang lumubog ang araw, napansin kong ayaw kong umalis. Tinawagan ko si Attorney Renato at hiniling na dumating ang sasakyan kinabukasan na lang. May mga malinis na kumot sa mga aparador, mga pangunahing pagkain sa pantry na laging naming pinupuno. Ang gabing iyon na mag-isa sa beach house ay parang isang ritual ng pagpapagaling. Natulog ako sa aming silid-tulugan, sa aming kama at napanaginipan ko si Alfredo. Sa panaginip, nasa terasa siya, inaayos ang isang maluwag na tabla. Lagi mo bang alam na mangyayari ito? Tanong ko sa panaginip. Hindi ko alam. Inaasahan kong hindi, sagot niya nang hindi tumitingin sa akin, nakatuon sa kanyang trabaho. Ngunit pinaghihinalaan ko. Si Eduardo ay laging may ganoong ambisyosong tingin at si Patrice, ang ating anak, ay laging gusto ng mga shortcut. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Sa wakas ay tiningnan niya ako nang may ngiti na labis kong minamahal. Kung ano ang sinasabi ng puso mo, Maria, ikaw ang laging moral na kompas ng ating pamilya. Itinayo ko lang ang istruktura. Ikaw ang nagbigay ng direksyon. Nagising ako sa sikat ng araw na pumapasok sa mga siwang ng bintana. Sandali kong naramdaman na naroon si Alfredo, na lahat ay isang bangungot, ang kanyang pagkamatay, ang pagtataksil ni Patrice, ang pagpapaalis, ngunit agad na nanaig ang katotohanan. Uminom ako ng simpleng kape at umupo muli sa terasa. Doon ko ginawa ang aking desisyon. Kailangang matuto si Patrice ng isang aral, ngunit ayaw kong mawala siya magpakailanman. Inanya ako sa kabila ng lahat. Nang dumating ang sasakyan ni Attorney Renato para sunduin ako, mayroon na akong bagong plano sa isip. Pagbalik sa lungsod, dumiretso ako sa opisina ng abogado. Sinalubong niya ako ng kanyang karaniwang profesionalismo, ngunit napansin kong interesado siya sa aking determinadong ekspresyon. Attorney Renato, gusto kong gumawa ng ilang pagbabago sa ating plano. Tiningnan niya ako ng mabuti. Anong uri ng mga pagbabago, Ginang Maria? Gusto kong ipagpatuloy ang pagpapaalis, ngunit gusto kong mag-alok ng isang alternatibo para kina Patrice at Eduardo. Ano ang alternatibong iyon? Mag-aalok ako sa kanila ng isang mas maliit na apartment sa isa sa iba kong mga gusali. Walang luho, walang mga amenities, isang disenteng lugar, ngunit simple at may mga kondisyon. Sumandal siya, interesado. Anong mga kondisyon? Kailangang makahanap si Eduardo ng isang tunay na trabaho, hindi mga pamumuhunan o mga pagkakataon sa negosyo, isang tapat na trabaho na may tiyak na sahod. At si Patrice ay kailangang magtrabaho bilang isang voluntaryo sa isang institusyong pangkawanggawa na aking pipiliin, hindi bababa sa 3 araw sa isang linggo. Bahagyang ngumiti si Attorney Renato. Hindi ninyo lang sila pinaparusahan, sinusubukan ninyo silang turuan muli. Eksakto. Nagkamali kami ni Alfredo sa isang punto ng pagpapalaki. Ibinigay namin ang lahat kay Patrice nang hindi itinuturo sa kanya ang halaga ng trabaho, ng sakripisyo. Marahil hindi pa huli para itama iyon. At kung tumanggi sila, huminga ako ng malalim. Kung gayon, susundan nila ang kanilang landas, gamit ang perang kinuha nila sa akin. Makakaraos sila sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos, kailangan nilang hanapin ang kanilang sariling direksyon. Gumawa ng ilang tala si Attorney Renato.
Kailan ninyo gustong i-propose ito sa kanila? Bukas mismo, mas maaga, mas mabuti. Umalis ako sa opisina na mas gumaan ang pakiramdam. Ang aking desisyon ay hindi hinihimok ng paghihiganti, kundi ng pag-ibig. Isang mas mahigpit, mas mapaghamong pag-ibig kaysa sa ipinakita ko noon. Ngunit gayon paman, pag-ibig. Sa daan pa uwi, dumaan ako sa isang alahasan. Sa bintana, nakita ko ang isang relo na katulad ng ginamit ni Alfredo. Hindi ito ang pareho, hindi kailanman magiging, ngunit katulad ito. Pumasok ako at binili ito, hindi para palitan ang orihinal na inaasahan kong mabawi balang araw, kundi bilang isang simbolo ng oras, ang mahalagang yaman na hindi na bumabalik, ngunit maaaring mas mahusay na magamit mula ngayon. Pagdating ko sa bahay, may 3 mensahe mula kay Patrice sa aking cellphone, bawat isa ay mas desperado kaysa sa nauna. Sa huli, nagmamakaawa siyang makita ako, sinasabing nagsisisi siya, na nagawa niya ang pinakamasamang pagkakamali sa kanyang buhay. Tinawagan ko siya. Ma? Ang boses niya ay basag na parang umiyak ng husto. Oo, Patrice. Pakiusap, maari ba tayong mag-usap? Desperado ako, nag-away kami ni Eduardo ng malala. Sinasabi niyang babalik siya sa bahay ng kanyang ina. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pumunta ka bukas ng Desmnader ng umaga at isama mo si Eduardo kung papayag siya. Mayroon akong isang panukala para sa inyo. Panukala? Anong panukala? Bukas, Patrice, tinaslik ng umaga. Ibinaba ko ang tawag, ramdam ang isang halo ng pagkabalisa at pag-asa. Isang bahagi ko ay gustong maniwala na may kaligtasan para sa aking anak, na maaari niyang matutunan muli ang mga halaga, muling kumonekta sa taong dapat siya. Ang isa pang bahagi ay natatakot na nagpapahabalang ako ng hindi maiiwasan. Nang gabing iyon, inilagay ko ang bagong relo sa mesa sa tabi ng kama, sa tabi ng larawan ni Alfredo. Tingnan natin kung tama ka rin tungkol sa ating anak, sabi ko sa larawan. Lagi kang naniniwala na may kabutihan sa kanya kahit na ako ay may pagdududa. 10:05 ng umaga kinabukasan, tumunog ang doorbell. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Patrice na mag-isa, na may bagsak na ekspresyon na hindi ko pa nakita dati, walang makeup, magulo ang buhok, namamaga ang mga mata sa kaiiyak. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong, isang nakakagulat na kaibahan sa mga branded na damit na lagi niyang ginagawang issue na isuot. Hindi dumating si Eduardo, tanong ko, binibigyan siya ng espasyo para pumasok. Hindi, ang boses niya ay paos. Sinabi niyang hindi siya magmamakaawa sa sinuman. Pumunta siya sa bahay ng kanyang ina kagabi. Umupo si Patrice sa sofa. Mukhang mas maliit, mas marupok. Sandali kong nakita ang batang tumatakbo sa aking mga braso kapag nasasaktan. Umiling ako, itinaboy ang imahe. Hindi ako maaaring magpadala sa emosyon ngayon. Sinabi mo ang tungkol sa isang panukala, sabi niya, nang may pag-aalinlangan. Umupo ako sa silya sa harap niya. Oo, ngunit bago iyon, gusto kong maunawaan ang ilang mga bagay. Ano? Bakit, Patrice? Bakit mo ito ginawa sa akin? Ina mo ako, lagi kong ibinibigay sa iyo ang lahat ng kaya ko. Ibinaling niya ang kanyang tingin, kinakabahang pinaglalaruan ang kanyang mga kamay. Hindi ko maipaliwanag, ma. Lahat ay nangyari ng dahan-dahan. Sinasabi ni Eduardo na kailangan namin ng pera para sa mahahalagang pamumuhunan na pansamantala lang iyon na ibabalik namin sa iyo ang lahat. At naniwala ka sa kanya? Gusto kong maniwala. Laging nakakakumbinsi. Mula nang magkakilala kami, ipinapakita niya sa akin ang marangyang buhay na yon ng mga pagkakataon. Nagpadala ako. At ang beach house, ang relo ng iyong ama, paano mo na ibenta ang mga bagay na may labis na sentimental na halaga? Isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Kinumbinsi ko ang aking sarili na mga bagay lang iyon na ang mahalaga ay ang mga alaala. Sinasabi ni Eduardo na hindi mo naman ginagamit ang bahay na nakatago lang ang relo. Alam kong nakakadiri ito ngayon. Oo, nakakadiri ito dahil nakakadiri ito. Patrice, ninakaw mo ang lahat ng akala mo'y meron ako. Kung hindi iniwan sa akin ng iyong ama ang sobrang iyon, wala akong magagawa ngayon. Umurong siya na parang sinampal. Alam ko, wala akong dahilan.
Ang masasabi ko lang ay nagsisisi ako, lubos na nagsisisi. Matagal ko siyang pinagmasdan. Sinusubukang alamin kung ang pagsisisi ay tunay o bunga lamang ng pagkakahuli, ng pagkawala ng kanyang marangyang pamumuhay. Ang aking panukala ay ang mga sumusunod. Sa wakas ay nagsimula ako. Magpapatuloy ang pagpapaalis. Kakailanganin ninyong umalis sa apartment na iyon sa loob ng 32 araw, tulad ng naabisuhan na. Tumango siya ng may pagbibitiw. Ngunit handa akong mag-alok ng isang mas maliit na apartment sa isa sa iba kong mga gusali. Isang disenteng lugar, ngunit walang luho. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Talaga, ma? May mga kondisyon. Anong mga kondisyon? Kailangang makahanap si Eduardo ng isang tunay na trabaho, hindi ang mga pamumuhunan o pagkakataon na hindi kailanman nagbubunga. Isang tapat na trabaho na may kontrata, tiyak na sahod. Kinagat niya ang kanyang labi. Hindi ko alam kung tatanggapin niya iyon. Problema niya iyon. Ikaw ang kausap ko ngayon. Ang pangalawang kondisyon ay para sa iyo. Ano? Magtatrabaho ka bilang boluntaryo 3 araw sa isang linggo sa Santa Lucia Home for the Aged. Isang bahay ampunan? Hindi. Isang bahay para sa mga matatanda. Tila nalito siya. Eksakto. Para maunawaan mo kung ano ang nangyayari sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya. Para makita mo nang malapitan kung ano ang handa mong gawin sa akin. Ibinaling ni Patrice ang kanyang tingin, nahihiya. Gaano katagal? Sa ngayon walang takdang panahon. Titingnan natin kung paano ka mag-a-adjust, kung gaano ka seryoso dito. Pagkatapos, maaari nating suriin muli. Dahan-dahan siyang tumango. At ang perang kinuha namin mula sa bahay, sa relo? Kakailanganin ninyo iyon para mabuhay. Ang apartment na inaalok ko ay ang lugar lamang para manirahan. Ang natitira, pagkain, mga bayarin, iba pang gastos ay responsibilidad ninyo. Kung hindi tatanggapin ni Eduardo na magtrabaho, kakailanganin mong maghanap ng trabaho. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi kailanman nagtrabaho ng totoo si Patrice. Laging nabuhay sa allowance na ibinibigay sa kanya ni Alfredo. Pagkatapos ay sa pera ni Eduardo. Nakaramihan ay nagmumula sa mga pautang mula sa mga kaibigan at pamilya para sa kanyang mga kahinahinalang plano. At kung hindi gusto ni Eduardo ang mga kondisyong iyon? Kung gayon, kailangan mong magpasya, Patrice, ang iyong asawa o ang iyong pagtubos. Lumunok siya. Maaari ko bang pag-isipan ito sandali? Siyempre, mayroon kang hanggang sa katapusan ng linggo para bigyan ako ng sagot. Nang tumayo siya para umalis, tila pasan niya ang bigat ng mundo. Sa pinto, lumingon siya sa akin. Ma, ang relo ni Papa. Ibinenta ito ni Eduardo sa isang Amerikanong kolektor na nakilala namin sa cruise. Nasa akin ang kanyang contact. Baka maaari nating subukang bawiin ito. Salamat sa pagsasabi, sagot ko. Nakikita ang isang maliit na kislap ng anak na kilala ko. Pagkaalis ni Patrice, tinawagan ko si Atty. Renato at ipinaliwanag ang aming pag-uusap. Inaprubahan niya ang aking diskarte, ngunit nagbabala na dapat naming isulat ang lahat kung sakaling tanggapin niya ang mga kondisyon. At Ginang Maria, ayaw kong maging pesimista, ngunit maghanda sa posibilidad na hindi siya pumayag o pumayag at pagkatapos ay hindi tumupad sa kasunduan. Handa po ako, attorney. Wala na akong ilusyon tungkol sa aking anak. Pag-asa na lang. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon sa paghihintay. Wala akong balita mula kay Patrice na hindi ko ikinagulat. Marahil ay sinusubukan niyang kumbinsihin si Eduardo o baka isinasaalang-alang niya ang ibang mga pagpipilian. Para malibang ang aking sarili, inilaan ko ang aking oras sa pagpaplano ng mga pagsasaayos sa beach house. Ang terasa ay nangangailangan ng agarang pagkumpuni. Ang bubong ay may ilang mga maluwag na yero. Ang hardin sa harap ay napabayaan. Kumuha ako ng isang dalubhasang kumpanya at ginawa kong isyu na personal na pangasiwaan ang simula ng mga trabaho. Habang sinusuri ng mga manggagawa kung ano ang kailangang gawin, naglakad ako sa tabing dagat. Isang Lunes ng umaga iyon sa labas ng panahon at ang tabing dagat ay halos desyerto. Naglakad ako hanggang sa makakaya ng aking mga binti.
Nararamdaman ang malambot na buhangin sa ilalim ng aking mga paa, ang maalat na hangin sa aking mukha. Sa isang punto, napansin kong nakangiti ako, isang taus-pusong ngiti na nagmumula sa loob, ang una mula nang mamatay si Alfredo. Marahil posible na muling itayo ang aking buhay, kahit na wala ang aking kasama sa loob ng 4 na dekada. Marahil may mga magagandang bagay na nakalaan para sa akin. At marahil lamang ang aking anak ay maaaring maging bahagi ng bagong yugto na yon. Noong Miyerkules, nakatanggap ako ng tawag mula kay Patrice. Ma, nagpasya akong tanggapin ang iyong panukala. At si Eduardo? Nagkaroon ng isang paghinto. Ayaw niyang malaman. Sinabi niyang hindi siya magtatrabaho sa mga trabahong pangkaraniwan. Iyon ang kanyang mga salita. Mayroon siyang isang tiyuhin sa probinsya na nag-alok sa kanya ng partnership sa isang negosyo. Pupunta siya doon. At ikaw? Ako'y mananatili. Gusto kong ayusin ang mga bagay, Ma. Alam kong magtatagal na hindi ka magtitiwala sa akin kaagad, ngunit gusto kong subukan. Nagkasundo kaming magkita sa opisina ni Ateneo Renato para formalisahin ang kasunduan. Kinabukasan, dumating si Patrice ng nasa oras, nakabihis ng simple, ngunit maayos, wala ang mga labis na dati. Binasa ni Ateneo Renato ang mga tuntunin ng kasunduan. Maaari siyang manirahan sa isang 2 silid na apartment sa gusali sa Calle de las Palmeras, walang bayad sa upa, ngunit responsable sa lahat ng mga gastos. Kailangan niyang magtrabaho bilang voluntaryo sa Casa Santa Lucia nang hindi bababa sa 12 oras linggo-linggo. Dapat siyang maghanap ng isang bayad na trabaho sa loob ng 100 araw. Anumang paglabag ay magreresulta sa agarang pagpapaalis. Naiintindihan at sumasang-ayon, sabi niya, pinipirmahan ang mga papel. Pagkatapos ng pulong, sinamahan ko siyang makita ang bagong apartment. Ito ay isang simpleng lugar ngunit komportable, mas maliit kaysa sa marangyang tinitirhan niya dati. Mayroon itong isang parking space, ngunit wala ka ng kotse, hindi ba? Tanong ko habang paakyat kami sa elevator. Wala na. Dinala ito ni Eduardo, nakapangalan sa kanya. Naiintindihan ko, kaya aasa ka sa pampublikong transportasyon pansamantala. Oh, tumango siya. Magiging iba ito. Pagpasok namin sa apartment, tiningnan ni Patrice ang paligid na may isang ekspresyon na mahirap basahin. Hindi ito pagkabigo o eksaktong kalungkutan. Marahil ay ang pagkatanto lamang ng kanyang bagong katotohanan. Maliit ito, ngunit mayroon itong kailangan, komento ko. Binubuksan ang mga bintana para magpahangin. Ang mga pangunahing kasangkapan ay narito na, tulad ng nakikita mo bago ang refrigerator. Perpekto ito, Ma. Salamat. Maaari kang lumipat kahit kailan mo gusto. Sa iyo na ang mga susi. Nang paalis na kami, huminto si Patrice sa pinto. Ma, maaari ba akong magtanong? Siyempre. Sa tingin mo, mapapatawad mo ba ako balang araw? Hindi lang bigyan ako ng isa pang pagkakataon, kundi muling magtiwala sa akin. Nagulat ako sa tanong. Ito ay isang bagay na tinatanong ko rin sa aking sarili. Hindi ko alam, Patrice. Ang tiwala ay parang isang plorerang kristal. Kapag nabasag, kahit idikit mo ang mga piraso, ang mga lamat ay laging naroroon. Tumango siya, lumunok. Naiintindihan ko, ngunit susubukan ko pa rin dahil ina kita, at labis kong pinagsisisihan ang lahat. Sa mga sumunod na araw, pinanood ko mula sa malayo habang lumilipat si Patrice sa bagong apartment. Kakaibang makita siyang nagbubuhat ng sarili niyang mga kahon nang walang mga empleyado ng marangyang kondominium para tumulong nang walang si Eduardo. Isang 43 kataong gulang na babae na nagsisimula ng buhay halos mula sa simula. Ang kanyang unang araw bilang voluntaryo sa Casa Santa Lucia ay isang Lunes. Nagkasundo kaming magkita doon para ipakilala ko siya sa direktor, si Ginang Cristina, isang matagal ng kaibigan. Magtatrabaho si Patrice dito 3 beses sa isang linggo. Ipinaliwanag ko kay Cristina. Maaari siyang tumulong kung saan pinakakailangan. Si Cristina, na alam ang buong kwento, ay tumingin kay Patrice ng may seryosong ekspresyon. Marami kaming trabaho sa lugar ng libangan. Ilang matatanda ay hindi na binibisita ng maraming taon.
Kailangan nila ng kasama, isang taong makikinig sa kanila. Kaya kong gawin iyon, sagot ni Patrice, tila tunay na interesado. Pinanood ko ang aking anak na dinadala ni Christina sa mga pasilyo ng bahay ampunan, ipinakikilala sa mga residente. Nakita ko kung paano siya tinitingnan ng ilang matatanda ng may pag-asa. Isa pang tao na marahil ay mag-aalala sa kanila, na marahil ay maaalala ang kanilang mga pangalan sa susunod na pagkakataon. Umalis ako doon na may magkahalong damdamin. Isang bahagi ko ay gustong maniwala sa pagtubos ni Patrice na talagang naintindihan niya ang aral, na maaari naming muling itayo ang aming relasyon. Ang isa pang bahagi ay nananatiling may pag-aalinlangan, naghihintay sa sandaling mapagod siya sa mga alituntunin ng simpleng buhay ng walang bayad na trabaho. Isang hapon, halos isang buwan pagkatapos ng aming kasunduan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ginang Christina. Maria, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol kay Patrice. Bumilis ang tibok ng puso ko. Mga problema, sumuko na siya. Anong nangyari, Christina? Si Mang Orlando, iyong ginoong may Alzheimer na halos hindi nakikipag-usap sa sinuman ay nagkaroon ng krisis kahapon. Nagsimulang sumigaw, magdebate, hindi siya mapakalma ng mga nurse. Alam mo ba kung sino ang nakagawa nito? Si Patrice. Paano? Umupo lang siya sa tabi niya, hinawakan ng kanyang kamay at nagsimulang kantahan siya ng isang napakahinang oyaye. Sa loob ng ilang minuto, kalmado na siya. Pagkatapos, nalaman namin na ang musika ay ang parehong kinakanta ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Nabanggit niya ito kay Patrice ilang linggo na ang nakalipas sa isang sandali ng kalinawan at naaalala niya ito. Nanatili akong tahimik, pinoproseso ang impormasyon. Maria, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo at ayaw kong malaman. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang iyong anak ay may talento sa mga matatanda. Nakikinig siya ng totoo. Nag-aalala siya. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, nanatili akong nag-iisip tungkol sa ibang Patrice na lumilitaw, isang hindi ko gaanong kilala, isang naaalala ang mga detalye tungkol sa pagkabata ng isang ginoong may Alzheimer, na kumakanta ng mga oyayi para pakalmahin ang mga krisis, na kusang loob na pumupunta ng isang dagdag na araw sa isang linggo. Nagpasya akong bisitahin siya sa kanyang bagong apartment. Ibinigay niya sa akin ang susi para sa mga emergency, ngunit ginawa kong issue na kumatok. Pagbukas niya ng pinto, mukhang iba si Patrice. Hindi lang ang kawalan ng mamahaling damit o ng detalyadong makeup. May isang bagay sa kanyang tindig, sa kanyang tingin, mas kalmado, mas nakatuon. Ma, anong gandang sorpresa. Niyakap niya ako ng biglaan, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon. Ang apartment ay napakalinis at maayos. Sa dingding ng sala, napansin ko ang isang bagay na nagulat sa akin. Mga larawan ng mga residente ng Casa Santa Lucia sa maliliit na simpleng mga frame. Mga kaibigan ko sila. Paliwanag niya, sinusundan ng aking tingin. Naisip kong mahalaga na malapit sila na nagpapaalala sa akin kung bakit ko ito ginagawa. Sa kusina, nakita ko ang mga pangunahing aklat ng resipe na nakabukas sa ibabaw ng mesa na may mga tala sa mga gilid. Natututo akong magluto, sabi niya, tila bahagyang nahihiya. Hindi ko kailangan noon. Laging gustong kumain ni Eduardo sa labas sa mga mamahaling restaurant, ngunit ngayon, kailangan kong mag-ipon. Nag-usap kami ng maraming oras. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang trabaho sa bahay ampunan, tungkol sa kanyang mga pagtatangka na maghanap ng trabaho, kung paano niya iniipon ang perang natitira sa kanya mula sa pagbebenta ng beach house. Karamihan ay napunta kay Eduardo, inamin niya. Kinuha niya halos lahat bago pumunta sa probinsya. Sinabi niyang kailangan niya ito para sa negosyo sa kanyang tiyuhin. Wala pang isang katlo ang natira sa akin. At ano ang nararamdaman mo tungkol doon? Tanong ko, tunay na interesado. Sa totoo lang, gumaan ang pakiramdam. Si Eduardo ay nakakalason. Ma, hindi ko lang ito nakita noon. Bago ako umalis, napansin ko ang isang bagay sa mesa, isang bukas na kwaderno na may listahan ng mga pangalan at halaga sa tabi. Ano ito? Tanong ko. Bahagyang namula si Patrice. Ito ay isang plano ng pagbabayad.
Kinakalkula ko kung magkano ang kailangan kong ibalik sa iyo para sa relo ni Papa, para sa bahay. Patrice, wala kang ganyang pera. Hindi, ngayon, ngunit magkakaroon ako. Iniipon ko ang lahat ng kaya ko. At kapag nakahanap ako ng trabaho, magtatabi ako ng isang bahagi bawat buwan. Umalis ako doon na umiikot ang aking ulo. Hindi ito ang Patrice na kilala ko, o marahil ito na ang tunay na Patrice na lumilitaw mula sa anino ni Eduardo at ng artipisyal na buhay na kanilang tinahak. Sa mga sumunod na buwan, patuloy kong sinubaybayan ang kanyang pagbabago. Nakahanap siya ng trabaho bilang receptionist sa isang medikal na klinika. Isang simpleng trabaho na may maliit na sahod, ngunit niyakap niya ito nang may nakakagulat na sigasig. Ito ay isang simula, sabi niya. At malapit ang klinika sa Casa Santa Lucia, kaya maaari kong ipagpatuloy ang aking voluntaryong trabaho sa mga libreng oras. Sa bahay, sinimulan kong ayusin ang mga gamit ni Alfredo, hindi para itapon, kundi para mapanatili ng maayos. Sa pag-aayos na iyon, natagpuan ko ang isang pangalawang liham sa ilalim ng isang kahon ng mga dokumento. Para buksan kapag natagpuan na ng ating anak ang kanyang landas, sabi ng sobre. Nanginginig ang mga kamay, binuksan ko ang liham. Minamahal kong Maria, kung binabasa mo ito, nangangahulugang natagpuan na ni Patrice ang kanyang tunay na hilaga. Hindi ko alam kung paano nangyari o kung gaano katagal. Kinabukasan, dumating si Patrice ng nasa oras, nakabihis ng simple, ngunit maayos, wala ang mga labis na dati. Binasa ni Athena Renato ang mga tuntunin ng kasunduan. Maaari siyang manirahan sa isang 2 silid na apartment sa gusali sa Calle de las Palmeras, walang bayad sa upa, ngunit responsable sa lahat ng mga gastos. Kailangan niyang magtrabaho bilang voluntaryo sa Casa Santa Lucia nang hindi bababa sa 12 oras linggo-linggo. Dapat siyang maghanap ng isang bayad na trabaho sa loob ng 100 araw. Anumang paglabag ay magreresulta sa agarang pagpapaalis. Naiintindihan at sumasang-ayon, sabi niya, pinipirmahan ang mga papel. Pagkatapos ng pulong, sinamahan ko siyang makita ang bagong apartment. Ito ay isang simpleng lugar ngunit komportable, mas maliit kaysa sa marangyang tinitirhan niya dati. Mayroon itong isang parking space, ngunit wala ka ng kotse, hindi ba? Tanong ko habang paakyat kami sa elevator. Wala na, dinala ito ni Eduardo, nakapangalan sa kanya. Naiintindihan ko, kaya aasa ka sa pampublikong transportasyon pansamantala. Oh, tumango siya, magiging iba ito. Pagpasok namin sa apartment, tiningnan ni Patrice ang paligid na may isang ekspresyon na mahirap basahin. Hindi ito pagkabigo o eksaktong kalungkutan. Marahil ay ang pagkatanto lamang ng kanyang bagong katotohanan. Maliit ito, ngunit mayroon itong kailangan, komento ko. Binubuksan ang mga bintana para magpahangin. Ang mga pangunahing kasangkapan ay narito na, tulad ng nakikita mo bago ang refrigerator. Perpekto ito, Ma. Salamat. Maaari kang lumipat kahit kailan mo gusto. Sa iyo na ang mga susi. Nang paalis na kami, huminto si Patrice sa pinto. Ma, maaari ba akong magtanong? Siyempre. Sa tingin mo, mapapatawad mo ba ako balang araw? Hindi lang bigyan ako ng isa pang pagkakataon, kundi muling magtiwala sa akin. Nagulat ako sa tanong. Ito ay isang bagay na tinatanong ko rin sa aking sarili. Hindi ko alam, Patrice. Ang tiwala ay parang isang plorerang kristal. Kapag nabasag, kahit idikit mo ang mga piraso, ang mga lamat ay laging naroroon. Tumango siya, lumunok. Naiintindihan ko, ngunit susubukan ko pa rin dahil ina kita, at labis kong pinagsisisihan ang lahat. Sa mga sumunod na araw, pinanood ko mula sa malayo habang lumilipat si Patrice sa bagong apartment. Kakaibang makita siyang nagbubuhat ng sarili niyang mga kahon nang walang mga empleyado ng marangyang kondominium para tumulong nang walang si Eduardo. Isang 43 kataong gulang na babae na nagsisimula ng buhay halos mula sa simula. Ang kanyang unang araw bilang voluntaryo sa Casa Santa Lucia ay isang Lunes. Nagkasundo kaming magkita doon para ipakilala ko siya sa direktor, si Ginang Cristina, isang matagal ng kaibigan. Magtatrabaho si Patrice dito 3 beses sa isang linggo, ipinaliwanag ko kay Cristina.
Maaari siyang tumulong kung saan pinakakailangan. Si Christina, na alam ang buong kwento, ay tumingin kay Patrice ng may seryosong ekspresyon. Marami kaming trabaho sa lugar ng libangan. Ilang matatanda ay hindi na binibisita ng maraming taon. Kailangan nila ng kasama, isang taong makikinig sa kanila. Kaya kong gawin iyon, sagot ni Patrice, tila tunay na interesado. Pinanood ko ang aking anak na dinadala ni Christina sa mga pasilyo ng bahay ampunan, ipinakikilala sa mga residente. Nakita ko kung paano siya tinitingnan ng ilang matatanda ng may pag-asa. Isa pang tao na marahil ay mag-aalala sa kanila, na marahil ay maaalala ang kanilang mga pangalan sa susunod na pagkakataon. Umalis ako doon na may magkahalong damdamin. Isang bahagi ko ay gustong maniwala sa pagtubos ni Patrice na talagang naintindihan niya ang aral, na maaari naming muling itayo ang aming relasyon. Ang isa pang bahagi ay nananatiling may pag-aalinlangan, naghihintay sa sandaling mapagod siya sa mga alituntunin ng simpleng buhay ng walang bayad na trabaho. Isang hapon, halos isang buwan pagkatapos ng aming kasunduan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ginang Christina. Maria, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol kay Patrice. Bumilis ang tibok ng puso ko. Mga problema, sumuko na siya. Anong nangyari, Christina? Si Mang Orlando, iyong ginoong may Alzheimer na halos hindi nakikipag-usap sa sinuman, ay nagkaroon ng krisis kahapon. Nagsimulang sumigaw, magdebate, hindi siya mapakalma ng mga nurse. Marahil madali, marahil nangailangan ng isang masakit na aral, ngunit masaya ako. Ang ating anak ay laging may mabuting puso, Maria, malalim na nakabaon sa ilalim ng mga patong ng materyalismo at maling impluensya, ngunit naroon ito. Paminsan-minsan ay nakikita ko ang mga kislap nito. Noong inalagaan kanya sa malubhang pneumonia, noong ipinagtanggol niya ang batang babae na binubuli sa paaralan, noong umiyak siya nang makita ang isang inabandonang aso sa kalsada. Sinubukan siyang patigasin ng mundo. Kami, nang hindi namamalayan, ay masyado siyang pinalayaw. Pagkatapos ay dumating si Eduardo na nakikita lamang ang halaga sa mga materyal na bagay. Ngunit ang tunay na katangian ng isang tao ay hindi maaaring manatiling nakatago magpakailanman. Sa sobre, kasama ng liham na ito ay may isang huling regalo para sa inyong dalawa. Isang titulo ng isang maliit na lupaing katabi ng ating beach house. Binili ko ito maraming taon na ang nakalipas ng lihim, iniisip na palakihin ang ating kubo balang araw. Ngayon, naniniwala akong maaari itong magsilbi sa isang mas mahusay na layunin. Magtayo kayo ng bago doon, Maria, kasama ang ating anak. Hindi mahalaga kung ano, maaaring isang inn, isang bagong bahay, kahit isang silungan para sa mga matatandang walang pamilya kung gusto ninyo. Ang mahalaga ay magtayo kayo ng magkasama, ladrilyo sa ladrilyo, desisyon sa desisyon, iwanan ang nakaraan at magtayo ng isang bagay na magiging simbolo ng inyong muling pagsisimula. Nang may walang hanggang pag-ibig, Alfredo. Sa sobre, tulad ng ipinangako, naroon ang titulo ng isang lupaing katabi ng aming beach house, isang piraso ng lupa na naghihintay na magkaroon ng kahulugan. Nanatili akong nakaupo doon na hawak ang liham sa loob ng maraming oras. Si Alfredo, kahit wala na, ay patuloy na gumagabay sa aming mga buhay, naniniwala sa pagtubos, sa muling pagsisimula. Posible ba ito? Kami ni Patrice na nagtatayo ng isang bagay na magkasama, iniiwan ang nakaraan. Kinabukasan, inanyayahan ko ang aking anak na mananghalian. Pinili ko ang isang simpleng restaurant malapit sa kanyang trabaho. Dumating siya nang nasa oras na nakasuot ng uniforme ng klinika, isang simpleng puting blusa at itim na pantalon. Ayos lang ba, ma? May nangyari ba? Tila nag-aalala siya sa hindi inaasahang imbitasyon. May natagpuan ako kahapon. Paliwanag ko, iniaabot sa kanya ang liham ni Alfredo. Iniwan ito ng iyong ama para sa atin. Pinanood ko habang nagbabasa siya, nakikita ang mga emosyon na dumadaan sa kanyang mukha. Pagkagulat, tuwa, pagsisisi at sa wakas, pag-asa. Si Papa talagang naniwala siya sa akin. Bulong niya na may basag na boses. Kahit alam niya ang lahat. Ang iyong ama ay laging may mas malaking pananampalataya sa mga tao kaysa sa akin. Inamin ko,
lalo na sa iyo. At ano sa tingin mo ang ideyang iyon? Magtayo ng isang bagay na magkasama? Tiningnan ko ang aking anak, hindi ang malamig na babaeng nagnakaw sa akin, kundi ang bagong taong ito na lumilitaw mula sa abo ng kanyang dating sarili. Isang babaeng nagtatrabaho ng matapat, na nag-aalay ng sarili sa mga inabandonang matatanda, na sumusubok na ayusin ang kanyang mga pagkakamali. Sa tingin ko, iyon mismo ang kailangan natin. Sa wakas ay sagot ko. Isang proyektong magbubuklod sa atin na magpipilit sa ating magtrabaho ng magkasama, na magtiwala muli sa isa't isa. Ano ang maaari nating itayo? Hindi ko alam. Baka maaari nating simulan sa pagbisita sa lupain ng magkasama ngayong katapusan ng linggo, tingnan ang espasyo, pag-isipan ang mga posibilidad. Ang ngiti na nagliwanag sa kanyang mukha ay nagpaalala sa akin ng Patrice ng maraming taon na ang nakalipas. Ang batang tumatakbo sa beach house na nagtatayo ng mga kastilyong buhangin kasama ang kanyang ama, na nangangarap na maging isang veterinaryo para alagaan ang lahat ng inabandonang hayop sa mundo. Gusto ko yan, Ma, higit pa sa iyong inaakala. Nang katapusan ng linggo na iyon, magkasama kaming pumunta sa beach house. Ang kubo ay ganap ng naayos salamat sa mga trabahong ipinagawa ko. Ang terasa ay matatag na muli. Ang bubong ay walang butas. Ang hardin sa harap ay muling tinaniman ng parehong uri ng mga bulaklak na labis na minamahal ni Alfredo. Napakaganda, Ma, komento ni Patrice habang naglalakad kami sa hardin. Eksakto kung paano ko ito naaalala noong bata pa ako. Magkasama kaming pumunta sa katabing lupain. Ito ay isang maliit na lote, ngunit maganda ang lokasyon, may bahagyang tanawin ng dagat at isang patag na lugar na perpekto para sa konstruksyon. Ano sa tingin mo ang maaari nating gawin dito? Tanong ko, pinagmamasdan si Patrice na naglalakad sa lupain. Sinusuri ang bawat sulok na parang isang batang nag-e-explore ng bagong teritoryo. Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang minuto, tumitingin sa paligid ng may pag-iisip. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin na kumikinang ang mga mata sa isang paraan na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Paano kung magtayo tayo ng isang maliit na bahay suporta para sa mga matatanda? Isang lugar kung saan ang mga residente ng Casa Santa Lucia ay maaaring pumunta para magpalipas ng katapusan ng linggo, mga bakasyon. Marami sa kanila ay hindi kailanman nakakakita ng dagat. Ma, isipin mo si Mang Orlando na nakaupo sa terasang iyon na nakatingin sa karagatan. Ang mungkahi ay nagulat sa akin. Inaasahan kong magmumungkahi siya ng isang bagay na komersyal. Marahil isang inn o mga bahay na pauupahan sa panahon, isang bagay na magbibigay ng kita, ngunit ang kanyang ideya ay ganap na altruistiko. Ito ay isang malaking pamumuhunan, walang pinansyal na kita, komento ko, sinusubukan siya. Alam ko, sagot niya, nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ang kita ay magiging ibang uri, at makakatulong ako sa konstruksyon gamit ang aking sahod. Magtatagal, ngunit maaari nating gawin ito ng dahan-dahan. Tiningnan ko ang aking anak. Talagang tiningnan ko siya at nakita ko ang isang bagay na nawalan ako ng kakayahang makita. Ang kabutihan na laging iginigiit ni Alfredo na mayroon sa kanya. Gawin natin ito, nagpasya ako. Ngunit hindi dahan-dahan. Mayroon akong sapat na mapagkukunan. Magdidisenyo at magtatayo tayo ng maayos, kasama ang lahat ng kailangan ng mga matatanda. Ang ngiti ni Patrice ay parang isang sinag ng araw pagkatapos ng maraming buwan ng bagyo. Talaga, Ma, gagawin mo yan? Gagawin natin ito ng magkasama, pagtatama ko, tulad ng gusto ng iyong ama. Sa mga sumunod na linggo, nakipagpulong kami sa mga arkitekto, inhinyero, at mga dalubhasa sa pangangalaga sa mga matatanda. Ginamit ni Patrice ang kanyang mga araw ng pahinga mula sa trabaho para lumahok sa mga pulong. Laging nagdadala ng mga ideya at alalahanin batay sa kanyang karanasan sa mga matatanda ng Casa Santa Lucia. Kailangan natin ng mga handrail sa lahat ng mga pasilyo, iginiit niya, at mga anti-slip na sahig. Nahulog na si Aling Olivia ng 2 beses sa banyo ng bahay. Kamangha-manghang makita siyang sobrang kasangkot,
Sobrang dedikado sa isang proyektong hindi magdadala sa kanya ng material na benepisyo. Ito ay isang Patrice na hindi ko kailanman nakilala o marahil laging naroon nakabaon sa ilalim ng maraming taon ng mga baluktot na halaga. Habang umuusad ang proyekto, nagbabago rin ang aming relasyon. Dahan-dahang nagsimulang maghilom ang mga sugat. Hindi ganap. Ilang mga marka ay mananatili magpakailanman, ngunit sapat para magtayo ng bago. Isang hapon, habang sinusuri namin ang mga plano sa kanyang apartment, nagulat ako ni Patrice sa isang tanong. Ma, sa tingin mo, magtitiwala ka ba ulit sa akin balang araw? Huminto ako sa ginagawa ko at tiningnan siya ng diretsyo. Ito ang parehong tanong na ginawa niya ilang buwan na ang nakalipas nang lumipat siya sa bagong apartment. Nagsisimula na akong magtiwala, sagot ko ng tapat. Hindi ito isang bagay na nangyayari sa isang gabi, Patrice. Sinira mo ang isang bagay na napakalalim sa pagitan natin. Alam ko, tumango siya na may luha sa mga mata. At pinagsisisihan ko ito araw-araw. Tuwing nakikita ko si Aling Clelia sa Casa Santa Lucia na naghihintay ng bisita mula sa kanyang mga anak na hindi kailanman dumarating, iniisip ko, halos gawin ko iyan sa sarili kong ina. Ngunit hindi mo ginawa, idiniin ko. Hindi, ganap. At ngayon narito tayo, sinusubukang muling itayo. Salamat sa iyo na hindi sumuko sa akin at salamat sa iyong ama na hindi kailanman nawalan ng pananampalataya sa iyo. Ngumiti siya sa gitna ng mga luha. Minsan iniisip ko na alam niyang mangyayari ito, nakakailanganin kong bumagsak ng husto para mahanap ang aking daan pabalik. Ang iyong ama ay laging mas malayo ang nakikita kaysa sa ating lahat. 6 na buwan pagkatapos ng simula ng proyekto, nagsimulang magkahugis ang maliit na bahay suporta. Pinangalanan namin itong Rincon Alfredo o Alfredo's Nook bilang pagpupugay sa lalaking kahit na wala na ay patuloy na nagbubuklod sa aming pamilya. Ang Nook ay may 6 na inangkop na silid, isang malawak na common room na may tanawin ng dagat, isang communal na kusina at isang terasa na konektado sa pangunahing bahay. Lahat ay pinag-isipan hanggang sa pinakamaliit na detalye para sa kaginhawahan at kaligtasan ng mga matatanda. Kailan natin maaaring dalhin ang mga unang bisita? Tanong ni Patrice na sabik sa bawat pagbisita sa construction site. Pasensya, sagot ko. Gusto nating maging perpekto ang lahat. Habang itinatayo ang Nook, nagpatuloy si Patrice sa kanyang personal na pagbabago. Nakatanggap siya ng promosyon sa klinika na humawak ng isang administratibong posisyon na may mas mahusay na sahod. Nagpatuloy siya sa kanyang voluntaryong trabaho. Ngayon ay nag-oorganisa ng isang programa sa pagbabasa para sa mga matatandang may problema sa paningin. At sa aking pagkamangha, nagsimulang mag-aral para sa entrance exam sa nursing. Lagi kong gustong magtrabaho sa larangan ng kalusugan, sabi niya. Ngunit sinasabi ni Eduardo na sayang lang sa oras na masyado na akong matanda para mag-aral. Hindi kailanman huli para magsimulang muli, sagot ko. Ipinagmamalaki ang kanyang determinasyon. Sa isa sa aking mga pagbisita sa Casa Santa Lucia, tinawag ako ni Cristina para sa isang pribadong pag-uusap. Maria, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo ni Patrice sa nakaraan at ayaw kong malaman. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Iniligtas ng iyong anak ang mga buhay dito. Paano? Hindi literal, syempre, ngunit sa bahaging iyon kung saan siya nagtatrabaho, ang mga matatanda ay nalulumbay. Marami ang tumatangging kumain, uminom ng gamot. Mula nang simulan ni Patrice ang programa sa pagbabasa, ang mga aktibidad sa memorya, lahat ay nagbago. Mayroon silang layunin, ngayon ay hinihintay nila siya. Umalis ako doon na puno ang puso. Hindi lang tinutupad ni Patrice ang isang obligasyon o nagbabayad ng utang. Nakahanap siya ng isang tunay na bukasyon. Nang sa wakas ay handa na ang Alfredo's Nook, nag-organisa kami ng isang maliit na seremonya ng inaugurasyon. Inanyayahan namin ang unang 6 na matatanda na masisiyahan sa espasyo, lahat mula sa Casa Santa Lucia na pinili ni na Patrice at Cristina. Kasama sa kanila si Mang Orlando, ang ginoong may Alzheimer, na pinakalma ni Patrice sa pamamagitan ng pag-awit ng isang oyayi. Maganda ang araw niya,
malinaw ang isip at hawak niya ang kamay ni Patrice habang ipinapakita niya sa kanya ang silid kung saan siya mananatili. Para itong isang luxury hotel, paulit-ulit niyang sinasabi na mangha sa tanawin ng dagat. Pinagmamasdan ng eksenang iyon mula sa balkonahe, naramdaman ko ang isang presensya sa aking tabi. Hindi ito isang bagay na sobrenatural, kundi ang malakas na pakiramdam na naroon si Alfredo sa anumang paraan. Nasasaksihan ang resulta ng kanyang huling regalo para sa amin. Ipagmamalaki ka niya, sabi ng isang boses sa likod ko. Si Patrice, na iniwan si Mang Orlando na nagpapahinga at sumama sa akin sa balkonahe. Oo, ipagmamalaki niya, sang-ayon ko. Kaming dalawa. Lumapit siya ng may pag-aalinlangan at pagkatapos ay niyakap ako. Isang mahigpit, taos-pusong yakap, puno ng lahat ng mga salita na mahirap pa ring sabihin. Salamat ma sa hindi pagsuko sa akin. Hindi sumusuko ang pamilya, Patrice, kahit masakit. Nang gabing iyon, nanatili kaming dalawa sa pangunahing bahay habang si Christina at isang nurse ay nag-aalaga sa mga matatanda sa Nook. Umupo kami sa terasa. Tulad ng maraming beses na naming ginawa kasama si Alfredo, pinagmamasdan ng mga bituin. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Biglang tanong ni Patrice. Na hindi ko na maibabalik ang relo ni Papa. Napakahalaga nito sa kanya, sa inyo. Nag-alinlangan ako sandali. Pagkatapos ay kinuha mula sa aking bulsa ang relo na binili ko ilang buwan na, ang nakalipas, na halos katulad ng kay Alfredo. Hindi ito ang pareho, paliwanag ko. Ngunit tinutulungan ako nitong maramdaman na malapit pa rin siya sa anumang paraan. Maingat na kinuha ni Patrice ang relo, sinusuri ang bawat detalye. Halos magkapareho. Oo, at alam mo ba, hindi ang relo mismo ang mahalaga. Ito ang mga alaalang dala nito. Tumango siya, ibinalik sa akin ang relo. Ang mga alaala, walang makakapagbenta o makakakuha. Isang komportableng katahimikan ang namayani sa pagitan namin, puno lamang ng tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Tiningnan ko ang aking anak, na sinisinagan ng liwanag ng buwan, at nakita ko hindi lamang ang batang pinalaki ko o ang babaeng nagtaksil sa akin, kundi ang komplikadong tao na siya, may kakayahang gumawa ng mga terribleng pagkakamali at ng pambihirang pagtubos. Ma, sa wakas ay sabi niya, may mahaba pa akong lalakbayin, hindi ba? Lahat tayo anak, ganyan ang buhay, isang patuloy na pagsisimula. Isang taon ang lumipas mula ng inaugurasyon ng Alfredo's Nook. Ang nagsimula bilang isang maliit na bahay suporta para sa mga matatanda ay lumawak, hindi sa laki, kundi sa layunin. Ngayon, ang Nook ay tumatanggap ng mga grupo bawat 2 linggo na nagpapahintulot sa mas maraming residente ng Casa Santa Lucia na tamasahin ang dagat kahit na sa maikling panahon. Kinuha ni Patrice ang koordinasyon ng proyekto, binabalanse ang voluntaryong trabahong iyon sa kanyang trabaho sa klinika at sa pag-aaral ng nursing na sinimulan niya. Hindi madali at madalas kong nakikita siyang pagod, nakatulog sa ibabaw ng mga libro, ngunit may isang kasiyahan sa mga mata na hindi kailanman mabibili ng pera. Tungkol sa akin, nakahanap din ako ng isang bagong layunin. Kinumbinsi ako ni Ateneo Renato na gamitin ang bahagi ng mga yaman na iniwan ni Alfredo para lumikha ng isang maliit na pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga matatandang may mababang kita. Ang Alfredo Santos Fund ay nagpopondo ng mga medikal na paggamot, mga pagsasaayos sa mga bahay para gawin itong mas ligtas. At kahit mga maliliit na pangarap tulad ng paglalakbay ni Aling Irasema na 92 taong gulang upang muling makita ang kanyang sinilangang bayan sa probinsya. Pagkatapos ng 6 na dekada, 1 linggo ng umaga, habang nagkakape kami sa balkonahe ng beach house, binigyan ako ni Patrice ng isang sobre. Ano ito? Tanong ko. Buksan mo. Sa loob ay may isang tseke para sa isang malaking halaga at isang sulat kamay. Tiningnan ko siya ng may pagkalito. Ito ang unang bayad, paliwanag niya, ng pagbabayad na ipinangako kong gagawin. Ipinaliwanag ng liham sa detalye kung paano niya kinakalkula ang halaga ng beach house at ng relo ni Alfredo at kung paano niya balak na ibalik ang lahat sa buwanang installment sa mga susunod na taon. Ito ang unang bayad, bunga ng mahigpit na pag-iipon at ng isang bonus na natanggap niya sa trabaho. Patrice, hindi ito kailangan. Kailangan ito, ma.
Para sa akin, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtupad sa aking salita, sa pag-aayos ng aking ginawa. Matagal kong tinitigan ang tseke. Ano ang gusto mong gawin ko dito? Nagkibit-balikat siya. Sa iyo iyan. Maaari mo itong gamitin kahit anong gusto mo. May naisip ako. Paano kung gamitin natin ito para sa Nook, para itayo ang ramp na iyon papunta sa dalampasigan na pinaplano natin? Nagliwanag ang kanyang mga mata. Perpekto. Ang simpleng transaksyong iyon ay kumakatawan sa napakarami, hindi lang pera na nagpapalitan ng kamay, kundi tiwala na muling itinatayo, mga pangakong tinutupad, mga sugat na naghihilom. Nang hapong iyon, nakatanggap kami ng isang hindi inaasahang bisita. Huminto ang kotse sa pasukan ng bahay at bumaba mula rito ang isang taong hindi namin nakita sa loob ng mahigit 1 taon. Iba na si Eduardo, mas payat, may balbas na hindi ahit, nakasuot ng simpleng damit sa halip na mga mamahaling damit na lagi niyang ipinapakita. Nag-alinlangan siya sa pasukan, halatang hindi komportable. Si Patrice, na nasa hardin, ang unang nakakita sa kanya. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon, hindi sa galit o sama ng loob tulad ng inaasahan ko, kundi sa isang maingat na kuryusidad. Eduardo, anong ginagawa mo dito? Humakbang siya nang may pag-aalinlangan. Kailangan kitang makausap, mahalaga ito. Tiningnan ako ni Patrice. Pinagmamasdan ko mula sa balkonahe. Maaari nating gamitin ang likod ng terasa, mungkahin niya sa kanya. Nanatili ako sa sala, sinusubukang hindi sumilip, ngunit nag-aalala sa epekto ng pagbisitang iyon kay Patrice. Pagkatapos ng lahat ng kanyang nakamit, ang huling kailangan niya ay si Eduardo na muling lumitaw para guluhin siya. Ang pag-uusap ay tumagal ng halos 1 oras. Pagbalik nila, mukhang emosyonal na apektado si Eduardo at si Patrice ay nakakagulat na kalmado. Nagpaalam si Eduardo, paliwanag niya. Lilipat siya sa Espanya, nakahanap siya ng trabaho sa isang kumpanya ng turismo sa Madrid. Pormal na bumati sa akin si Eduardo nang hindi makatingin sa aking mga mata. Ginang Maria, gusto kong humingi ng tawad sa aming ginawa. Alam kong hindi sapat, ngunit hindi sapat. Sang-ayon ako, pinapanatili ang aking kahinahunan. Ngunit ito ay isang simula. Dumating din ako para sa isa pang dahilan. Patuloy niya, kinukuha ang isang maliit na pakete mula sa kanyang bulsa. Nakuha ko itong bawiin. Binuksan ko ang pakete na nanginginig ang mga kamay. Ito ang relo ni Alfredo. Gasgas dahil sa paggamit. May bahagyang gasgas sa salamin, ngunit hindi maikakaila ang relo na ginamit ng aking asawa sa loob ng mga dekada. Paano? Iyon lang ang naibulong ko. Ang Amerikanong bumili nito ay nanunuluyan sa parehong hotel kung saan ako nasa Madrid. Isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Nang makilala ko ito, tumanggi siya noong una, ngunit nang ipaliwanag ko ang kwento, ang sentimental na halaga, sa wakas ay pumayag siya. Nanatili akong nakatingin sa relo, nararamdaman ang pamilyar na bigat nito sa aking mga kamay. Para itong pagtanggap ng isang piraso ni Alfredo pabalik. Salamat, sabi ko ng tapat. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko, sagot ni Eduardo, tila tunay na nahihiya. Kailangan ko nang umalis. Ang aking flight ay maaga bukas. Sinamahan siya ni Patrice hanggang sa kotse. Nakita ko silang nag-usap pa ng kaunti at pagkatapos, nakakagulat, isang maikling yakap bago siya umalis. Pagbalik niya, luhaan ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang ekspresyon ay payapa. Ayos ka lang? Tanong ko, nag-aalala. Oo, tiniyak niya. Parang pagsasara ng isang kabanata, alam mo, iba na si Eduardo. Ang negosyo sa kanyang tiyuhin ay ganap na nabigo. Nawala sa kanya ang lahat. Kinailangan niyang magsimulang muli mula sa simula. Sa tingin ko, pinag-isipan niya ang maraming bagay dahil doon. Maaaring magbago ang mga tao, komento ko, makahulugang tumitingin sa kanya. Oo, maaari, ngumiti siya. Ang ilan ay kailangang mawala ang lahat para makahanap ng isang bagay na mas mahusay sa loob ng kanilang sarili. Nang gabing iyon, ibinalik ko ang relo ni Alfredo sa lugar nito sa mesa sa tabi ng kama.
Umupo ako sa gilid ng kama at pinagmasdan ito ng matagal. Inaalala ang bawat sandali na nakita ko ang aking asawa na tinitingnan ito. Nang isilang si Patrice sa aming mga anibersaryo ng kasal, sa araw na binili namin ang beach house, sa huling umaga na magkasama kami. Ayos na ang lahat ngayon, Alfredo, bulong ko. Natagpuan na ng ating anak ang kanyang landas at ako rin. Sa mga sumunod na buwan, ang aming mga buhay ay nakahanap ng isang maayos na ritmo. Hinati ko ang aking oras sa pagitan ng apartment sa lungsod at ng beach house, pinangangasiwaan ang pundasyon at tumutulong sa nook. Nagpatuloy si Patrice sa kanyang triple na gawain, trabaho, pag-aaral at pagboboluntaryo, ngunit ngayon ay may kislap sa mga mata na nagsasalita ng layunin, ng kahulugan. Nakilala ang Alfredo's Nook sa rehiyon. Gumawa ng isang reportahe ang isang lokal na pahayagan tungkol sa aming trabaho na nagbibigay diin kung paano ang isang proyektong pampamilya ay naging isang oasis para sa mga matatandang bihirang magkaroon ng pagkakataong makakita ng dagat. Nagdala ng pansin ang balita at kasama nito ang mga donasyon at mga alok ng pagboboluntaryo. Isang hapon, habang nag-oorganisa kami ng isang party para sa kaarawan ni Aling Olivia, isa sa mga regular na residente ng Nook, nagulat ako ni Patrice sa isang bagong ideya. Ma, iniisip ko, paano kung palawakin natin ang proyekto? Hindi pisikal, kundi sa konsepto. Paano? Paano kung lumikha tayo ng isang programa para paglapitin ang mga matatanda at mga bata? Marami sa ating mga matatanda ay walang kontak sa kanilang mga apo at napakaraming bata sa mga ampunan na walang mga lolo't lola. Maaari tayong lumikha ng isang uri ng mutual adoption. Napakatalino ng ideya sa kanyang kasimplehan. Sa loob ng ilang linggo, nakipag-ugnayan kami sa isang ampunan ng mga bata sa kalapit na bayan at sinimulan ang isang pilot program. Ang pagbabago ay agaran at malalim. Ang mga matatandang halos hindi nagsasalita ay masiglang nagkukuwento ngayon sa kanilang mga peking apo. Ang mga batang bihirang ngumiti ay tumatakbo ngayon sa mga braso ng kanilang mga lolo't lola sa puso. Sa isa sa mga pagbisitang iyon, pinanood ko si Patrice na nakaupo sa buhangin kasama si Mang Orlando at isang 5 taong gulang na batang babae na nagngangalang Julia. Tatlo silang nagtatayo ng isang kastilyong buhangin, tumatawa kapag masyadong lumalapit ang mga alon. Ito ay isang eksena na hindi ko kailanman maiisip na posible 2 taon na ang nakalipas. Ang aking anak na nagbenta ng beach house ng walang pag-aalinlangan ay nag-aalay ngayon ng kanyang mga araw ng pahinga para magdala ng kagalakan sa isang ginoong may Alzheimer at isang ulilang bata. Ipinanganak siya para dito, komento ni Christina na nasa tabi ko. Para mag-alaga, para ikonekta ang mga tao, hindi pa ako nakakita ng sino mang may ganoong likas na talento. Ako rin, sang-ayon ko na antig, at isipin na halos mawala sa atin ang lahat ng ito. Isang araw, pagbalik mula sa palengke, natagpuan ko si Patrice na nakaupo sa terasa ng pangunahing bahay, nag-iisip habang nakatingin sa dagat. Umupo ako sa tabi niya nang tahimik, nirerespeto ang sandali ng pagmumuni-muni. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko? Tanong niya sa wakas. Ano? Kung paano umiikot ang buhay. 2 taon na ang nakalipas, ibinenta ko ang bahay na ito para tustusan ng isang luxury cruise nang hindi iniisip ikaw, nang hindi iniisip ang anumang bagay maliban sa aking sariling panandaliang kasiyahan. Ngayon, hindi ko maiisip ang isang lugar na mas mahalaga sa mundo. Hinawakan ko ang kanyang kamay at marahang pinisil. Ang mahalaga ay kung nasaan tayo ngayon, hindi kung nasaan tayo noon, sagot ko. Oo, ngunit hindi ko maaaring ganap na kalimutan ang nakaraan. Nagpapaalala ito sa akin kung sino ang ayaw kong maging muli. Ang nakaraan ay may layuning iyon, para turuan tayo, hubugin tayo, ngunit hindi dapat tayo ikulong. Tumango siya, pinag-iisipan ang aking mga salita. Ma, maaari ba akong magtanong ng isang bagay na lagi kong gustong malaman? Siyempre. Nang araw na iyon, nang matuklasan mo na ibinenta ko ang bahay, ang relo, ano eksakto ang naramdaman mo? Ibig kong sabihin, bukod sa galit, sa pagtataksil.
Ito ay isang mahirap na tanong na nagpabalik sa akin sa mapangwasak na sandaling iyon sa klinika. Naramdaman kong nabigo ako, inamin ko. Bilang ina, bilang tagapagturo, naisip ko, saan ako nagkamali para lumikha ng isang taong may kakayahang gawin ito? Iyon ang pinakamalalim na sakit. Tahimik na gumulong ang mga luha sa kanyang pisngi. Patawad, Ma. Araw-araw kong pinagsisisihan. Alam ko, anak, at araw-araw kitang pinapatawad ng kaunti pa. Nanatili kaming tahimik doon, pinagmamasdan ang araw na nagsisimulang lumubog, pinipinta ang langit ng mga kulay kahel. Mula sa nook, nakarinig kami ng mga tawa. Naglaro ng domino ang mga matatanda at mga bata sa balkonahe sa ilalim ng pangangasiwa ng mga boluntaryo. Alam mo ba kung ano ang sasabihin ni Papa ngayon? Tanong ni Patrice na may maliit na ngiti. Ano? Sinabi kong magiging maayos ang lahat sa huli. Natawa ako dahil iyon mismo ang sasabihin ni Alfredo. Ang optimistikong pangungusap na iyon na minsan ay nakakainis sa akin, ngunit sa huli ay madalas na nagpapatunay na totoo. Sa tingin ko, pinapanood niya tayo ngayon, komento ko, na may ekspresyon na alam ko na ang lahat. Nagtawanan kami ng magkasama, nararamdaman ang presensya ni Alfredo sa pagitan namin, hindi bilang isang multo o isang masakit na alaala, kundi bilang isang nagkakaisang puwersa, isang buhay na pamana na magpapatuloy sa pamamagitan ng aming mga kilos. Nang gabing iyon, habang umaalis ang mga huling bisita mula sa NOC pagkatapos ng party ni Aling Olivia, nanatili akong mag-isa sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga ilaw ng mga barko sa malayo. Kinuha ko ang relo ni Alfredo mula sa aking bulsa. Ngayon ay dala ko ito bilang isang anting-anting. Tama ka, mahal ko, bulong ko, tungkol sa ating anak, tungkol sa buhay, tungkol sa mga muling pagsisimula. At sa unang pagkakataon mula nang siya'y mamatay, naramdaman ko ang isang ganap na kapayapaan. Hindi lang ang pagtanggap sa pagkawala, kundi ang malalim na pag-unawa na ang kanyang pag-ibig at karunungan ay patuloy na nabubuhay sa pamamagitan namin. Sa NOC na nagtataglay ng kanyang pangalan, sa pagbabago ng aming anak, sa aking sariling muling pagsilang bilang isang mas malakas at mas matalinong babae. Kinabukasan, nang dumating si Patrice para sa almusal, nagdala siya ng isang folder ng mga dokumento. Ano ito? Tanong ko. Ang aking aplikasyon para sa residency program sa geriatrics. Sagot niya na may halo ng kaba at determinasyon. Pagkatapos kong magtapos sa nursing, gusto kong mag-specialize sa pangangalaga sa mga matatanda. Tiningnan ko ang aking anak ng may labis na pagmamalaki. Ito ang tunay na pamana ni Alfredo. Hindi ang pera o ang mga ari-arian, kundi ang mga halaga na sa wakas ay namulaklak kay Patrice. Ipagmamalaki ka ng iyong ama, sabi ko na may basag na boses. Alam ko, ngumiti siya. At ikaw, Ma, ipinagmamalaki mo rin ba ako? Higit pa sa iyong inaakala? Lumipas ang panahon, tulad ng laging nangyayari, binabago ang mga tao at sitwasyon. 3 taon ang lumipas mula ng almusal na iyon kung saan ipinakita sa akin ni Patrice ang kanyang aplikasyon para sa residency sa geriatrics. Ngayon, sa edad na 74, tinitingnan ko ang nakaraan at halos hindi ko makilala ang landas na aming tinahak. Ang nagsimula sa isang masakit na pagtataksil ay naging isang paglalakbay ng pagtubos na nakaapekto hindi lamang sa aming mga buhay, kundi sa buhay ng daan-daang tao sa aming paligid. Lumago ang Alfredo's NOC nang higit sa aming inaasahan. Sa suporta ng pundasyon at mga donasyon na nagsimulang dumating pagkatapos ng reportahe sa pahayagan, nagawa naming bilhin ang katabing lupain at palawakin ang istruktura. Ngayon, sa halip na 6 na silid, mayroon kaming dwelly, lahat ay inangkop para sa mga tiyak na pangangailangan ng aming mga matatandang bisita. Ang programa ng integrasyon sa pagitan ng mga matatanda at mga bata ay naging isang modelo para sa iba pang mga proyekto sa bansa. Tumanggap kami ng mga pagbisita mula sa mga social worker psychologist at kahit mga kinatawan ng kagawaran ng kalusugan na interesado sa pag-unawa kung paano ang isang simpleng inisyatibo ay maaaring magdulot ng malalim na resulta sa kalidad ng buhay ng parehong grupo. Nagtapos si Patrice sa nursing na may karangalan at nakakuha ng isang pwesto sa residency sa geriatrics na labis niyang inaasam.
Pinagsasabay niya ang pag-aaral sa trabaho sa NOC, madalas na nagpupuyat para matapos ang lahat. Ngunit hindi ko siya nakitang nagreklamo. Sa halip, tila kumukuha siya ng enerhiya mula sa layuning natagpuan niya. Tungkol kay Eduardo, nakakatanggap kami ng paminsan-minsang balita. Nanirahan siya sa Madrid, nagtatrabaho sa isang tour operator. Ayon sa kanyang mga bihirang email kay Patrice, mayroon siyang isang simpleng ngunit matapat na buhay. Nakilala niya ang isang Espanyola. Magpapakasal na sila. Tila natagpuan niya ang kanyang sariling landas ng pagtubos. Isang linggo ng hapon, habang tumutulong ako sa ikanumpwante kaarawan ni Mang Orlando, na laban sa lahat ng medikal na inaasahan ay bumuti ng malaki. Pagkatapos magsimulang dumalo sa NOC, nakatanggap ako ng tawag mula kay Atty. Renato. "Ginang Maria, may balita po ako," sabi niya na may isang tono na hindi ko maintindihan tungkol sa huling habilin ni Alfredo. Huling habilin! Ngunit binuksan na natin ang huling habilin maraming taon na ang nakalipas, attorney. Hindi ito. Nag-iwan si Alfredo ng isang pangalawang huling habilin na may tiyak na mga tagubilin na bubuksan taon pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Ang takdang panahon ay sa susunod na linggo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Si Alfredo at ang kanyang mga sorpresa, kahit pagkatapos ng mahabang panahon. Ano pa kaya ang kanyang binalak na hindi pa namin alam? Kailan namin ito maaaring makita? Tanong ko ng may pagkasabik. Sa susunod na linggo sa eksaktong araw, napaka-espesipiko niya tungkol doon at hiniling na naroroon kayo ni Patrice. Nang sumunod na linggo, nagkita kami ni Patrice sa opisina ni Atty. Renato. Pareho kaming kinakabahan, hindi alam kung ano ang aasahan mula sa bagong dokumentong iyon. Mahigpit na hinawakan ni Patrice ang aking kamay. "Handa na po ba kayo?" tanong ni Atty. Renato. Hawak ang isang selyadong sobre. Tumango kami ng tahimik. Maingat niyang binuksan ang sobre at kinuha ang isang sulat kamay at ilang mga legal na dokumento. "Babahin ko muna po ang sulat," paliwanag niya. Pagkatapos ay ipapaliwanag ko ang mga dokumento. Ang liham na isinulat sa matatag at katangi-tanging sulat kamay ni Alfredo ay nagsasabing, "Minamahal kong Maria at Patrice, kung binabasa ninyo ito, nangangahulugang 6 taon na ang lumipas mula nang ako'y pumanaw. Nangangahulugan din ito na dumaan kayo sa mahihirap na panahon. Marahil kahit sa bagyong iyon na aking kinatatakutan, ngunit natagpuan din ninyo ang inyong daan pabalik sa isa't isa. Bilang isang bank manager sa loob ng mga dekada, natutunan kong magplano para sa lahat ng posibleng senaryo. Ang naunang sobre na iniwan ko para kay Maria ay ang aking contingency plan para sa pinakamasamang senaryo. Ito ang aking plano para sa pinakamahusay na senaryo, kung saan nalampasan ninyong dalawa ang mga pagsubok at magkasama muli. Mayroon pang isang huling ari-arian na inilihim ko. Isang maliit na isla sa hilagang baybayin ng Luzon. Binili ko ito maraming taon na ang nakalipas noong ito ay isang ligaw at walang halaga na lugar. Ngayon, ito ay isang napapanatiling paraiso. Ang islang ito ay hindi para ibenta o pagsamantalahan ninyo sa komersyo. Ito ay isang santuwaryo, isang pamana sa kapaligiran. Kasama ng mga dokumento ng pagmamay-ari ay ang mga tuntunin ng isang bagong pundasyon, ang Isla Pag-asa Foundation, na magiging responsable sa pagpapanatili ng lugar at paggamit nito para sa mga layuning pang-edukasyon at terapeutiko. Naiisip ko ang mga batang natututo tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran, mga matatandang nakakahanap ng kapayapaan sa mga malumanay na landas nito, mga mananaliksik na nag-aaral ng mayaman nitong biodiversity. At naiisip ko kayong dalawa na namamahala sa lahat ng ito. Ipinagpapatuloy ang gawaing inaasahan kong nasimulan ninyo na sa lupaing katabi ng beach house. Ito ang aking huling regalo para sa inyo. Hindi isang yaman na gagastusin, kundi isang layuning tutuparin. Isang pamana hindi lamang para sa ating pamilya, kundi para sa mundo, nang may walang hanggang pag-ibig, Alfredo. Nang matapos basahin ni Atty. Renato, umiiyak na kami ni Patrice. Kahit pagkatapos ng mahabang panahon, nagagawa pa rin kaming sorpresahin ni Alfredo sa kanyang pananaw, kanyang kabutihang loob, kanyang hindi natitinag na pananampalataya sa aming potensyal. Mayroon pa, patuloy ni Atty. Renato, ipinapakita sa amin ang mga dokumento,
Nag-iwan si Alfredo ng isang malaking pondo para sa paunang pagpapanatili ng isla at pagpapatupad ng mga proyekto at nag-iwan ng mga tiyak na detalye kung paano niya naisip na gagana ang pundasyon. Sa mga sumunod na linggo, unang beses naming binisita ni Patrice ang isla. Eksakto ito tulad ng inilarawan ni Alfredo, isang napapanatiling paraiso na may mga puting buhangin na dalampasigan, makapal na kagubatan at isang kahanga-hangang biodiversity. Mayroon itong halos 20 ektarya na may isang maliit na sentral na gusali na maaaring magsilbing base para sa mga mananaliksik at bisita. Habang naglalakad sa mga landas nito, muli kong naramdaman ang presensya ni Alfredo sa aming tabi, ginagabayan kami, ipinapakita ang potensyal ng lugar, ibinabahagi ang kanyang pananaw para sa hinaharap. Hindi ka panipaniwala, komento ni Patrice habang nagpapahinga kami sa isang maliit na look. Paano ito naitago ni Papa ng lihim ng napakatagal? At paano niya eksaktong nalaman kung ano ang kakailanganin natin ngayon? Laging malayo ang tingin ng iyong ama, sagot ko. Naaalala ang tahimik na karunungan ni Alfredo, kung paano niya pinagmamasdan ang mga tao at sitwasyon ng may malalim na pag-unawa na iilan lang ang mayroon. Nakikita niya ang potensyal kung saan ang iba ay nakikita lamang ang mga problema. Nakikita niya ang pag-asa kung saan ang iba ay nakikita lamang ang kadiliman. Sa mga sumunod na buwan, lubos kaming nalubog sa proyekto ng Isla Pag-asa. Kumuha kami ng mga biologo, mga tagapagturo sa kapaligiran at mga arkitektong dalubhasa sa mga napapanatiling konstruksyon. Ang ideya ay lumikha ng isang minimal na infrastruktura na magpapahintulot na tumanggap ng mga grupo ng paaralan at matatanda, ngunit pinapanatili hanggat maaari ang lokal na kalikasan. Kinuha ni Patrice ang pamumuno ng proyekto nang may isang sigasig na humahanga sa akin araw-araw. Kahit na sa kanyang nakakapagod na gawain sa medical residency, nakakahanap siya ng oras para sa mga pulong kasama ang koponan, mga pagbisita sa isla at pagpaplano ng mga aktibidad. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng ganyang lakas, komento ko isang gabi habang sinusuri namin ang mga plano ng arkitektura sa mesa ng kusina. Ngumiti siya, ang tunay na ngiti na muling lumitaw sa kanyang mukha sa mga nakaraang taon. Mula sa layunin, Ma, kapag ginagawa mo ang isang bagay na talagang mahalaga, natural na dumarating ang lakas. Isang hapon, habang pinangangasiwaan namin ang pag-install ng mga solar panel sa isla, gumawa si Patrice ng isang obserbasyon na labis na nakaantig sa akin. Alam mo, Ma, sobrang saya ko na nangyari ang lahat ng iyon. Ang ano? Iyon, ang pagnanakaw, ang pagtataksil, lahat. Kung hindi ko nagawa ang pinakamasamang pagkakamali sa aking buhay, hindi ko kailanman matatagpuan ang aking tunay na landas. Tiningnan ko siya nang may pagkamangha sa labis na karunungan. Talagang nagbago ka, anak. Salamat sa iyo na hindi sumuko sa akin noong mayroon kang lahat ng karapatan at salamat sa iyong ama na hinulaan ang lahat. Tumingin siya sa abot-tanaw, nag-iisip. Minsan iniisip ko kung talagang hinulaan niya ito o kung nilikha niya ang mga kondisyon para mangyari ito. At alam niya na sa pag-iwan sa iyo ng sobrang iyon, nagsisimula siya ng isang serye ng mga kaganapan na magdadala sa atin eksakto kung nasaan tayo ngayon. Ito ay isang kamangha-manghang pananaw. Si Alfredo, ang tahimik na strategist, nagtatanim ng mga buto na mamumulaklak lamang pagkatapos ng maraming taon. Sa anumang paraan, patuloy ko, ipagmamalaki ka niya, lalo na. Opisyal na pinasinayaan ang Isla Pag-asa Foundation sa ika-5 anibersaryo ng Alfredo's Nook. Nag-organisa kami ng isang simpleng seremonya sa isla na dinaluhan ng ilang mga lokal na opisyal, mga voluntaryo, mga matatanda mula sa Casa Santa Lucia, at mga bata mula sa ampunan na nakikilahok na sa aming mga programa. Sa panahon ng seremonya, nagbigay si Patrice ng isang talumpati na hindi ko kailanman malilimutan. Sa taon na ang nakalipas, ako ay isang ganap na ibang tao. Nagsimula siya, matatag ang kanyang boses sa kabila ng halatang emosyon. Nabuhay ako para mag-ipon ng mga bagay, para pahangain ang mga tao, para sa isang baluktot na ideya ng tagumpay.
Dumating ako sa punto na ninakawan ko ang sarili kong ina na ibinenta ang mga alaala ng pamilya sa halaga ng isang marangyang biyahe. Isang magalang na katahimikan ang bumalot sa mga manonood. Ang hindi ko alam ay kailangan kong mawala ang lahat para makahanap ng isang bagay na mas mahalaga. Isang layunin, isang misyon, isang bagong pag-unawa sa kung ano talaga ang mahalaga. Huminto siya, tinitingnan ako na may luha sa mga mata. Maaari akong iwanan ng aking ina tulad ng pag-iwan ko sa kanya. Maaari niya akong hayaang harapin mag-isa ang mga kahihinatnan ng aking mga kilos. Ngunit pinili niya ang mas mahirap na landas, ang edukasyon sa pamamagitan ng mapagmahal na pag-ibig, ang pagtubos sa pamamagitan ng trabaho at responsibilidad. At ang aking ama, kahit na wala ng pisikal, ay patuloy na gumagabay sa aming mga hakbang sa pamamagitan ng kanyang pananaw, kanyang kabutihang loob, kanyang hindi natitinag na pananampalataya sa potensyal ng tao. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa isla sa aming paligid. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang ekolohikal na santuwaryo, ito ay isang simbolo ng muling pagsisimula ng pangalawang pagkakataon. Dito, makakahanap ng bagong kahulugan ang mga matatanda. Matututo ang mga bata tungkol sa pangangalaga. Maghahanap ang mga mananaliksik ng mga solusyon para sa mga hamon sa kapaligiran. Ngunit higit sa lahat, ang islang ito ay kumakatawan sa posibilidad ng pagbabago na umiiral sa bawat isa sa atin. Nang matapos siya, walang tuyong mata sa mga manonood. Si Mang Orlando, na hawak ang aking kamay sa buong talumpati, ay bumulong ng may damdamin. Ang iyong anak ay may liwanag ng Diyos sa kanyang mga mata, Ginang Maria. Isang liwanag na nagliliwanag lamang pagkatapos dumaan sa maraming kadiliman. Sa mga sumunod na taon, nakita kong lumakas at lumawak ang liwanag na iyon. Tinapos ni Patrice ang kanyang medical residency at hinati ang kanyang oras sa pagitan ng klinikal na pangangalaga sa mga matatanda sa mga mahihirap na sitwasyon at sa koordinasyon ng mga proyekto ng pundasyon. Ang programa ng Isla Pag-asa ay naging isang pambansang sanggunian sa edukasyong pangkapaligiran na isinama sa therapy para sa mga matatanda. Sa isa sa aming regular na pagbisita sa isla, natagpuan namin si Patrice na nakaupo sa isang bato sa tabi ng dagat. Pinagmamasdan ng isang grupo ng mga bata na natututo tungkol sa pangangalaga sa mga pawikan, kasama ang isang biologo mula sa koponan. May problema ba? Tanong ko, napansin ang kanyang mapag-isip na ekspresyon. Wala, sagot niya. Nag-iisip lang ako kung paano tayo nakarating dito. Umupo ako sa tabi niya, nararamdaman ang simoy ng dagat sa aking mukha na ngayon ay may marka na ng panahon. Alam mo ba kung ano ang pinakahinahanga ko, Ma? Patuloy niya. Hindi lang ang pagbabago ng lugar o kahit ang sarili kong pagbabago. Ito ay ang makita kung paano maaaring baguhin ng isang desisyon ang lahat. Anong desisyon? Ang sa iyo. Nang matuklasan mo ang aking ginawa, maaari mo sanang gamitin ang perang iniwan ni Papa para bawiin ang iyong mga ari-arian at iwanan ako sa aking kapalaran. Higit pa sa makatarungan iyon, ngunit pinili mo ang isang mas mahirap na landas. Ang landas na pipiliin ng iyong ama, dagdag ko. Oo, at tingnan mo kung nasaan tayo ngayon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa isla, sa mga batang natututo, sa mga matatandang tahimik na naglalakad sa mga madaling daanan. Lahat ng ito ay umiiral dahil nagpasya kang hindi sumuko sa akin. Niyakap ko ang aking anak. Nararamdaman ang bigat ng obserbasyong iyon. Maraming beses kong tinanong ang aking sarili kung ano ang mangyayari kung pinili ko ang landas ng purong paghihiganti. Kung ginamit ko ang kapangyarihang ibinigay sa akin ni Alfredo para lamang parusahan si Patrice, mawawala sa akin ang aking anak magpakailanman. Magiging mapait ako, puno ng sama ng loob. Hindi kailanman iiral ang Alfredo Snook. Ang Isla Pag-asa Foundation ay mananatiling isang hindi natupad na pangarap. Minsan, komento ko, ang pagpapatawad ay hindi lamang isang regalong ibinibigay natin sa iba, ito ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili. Nang gabing iyon, nakaupo sa balkonahe ng maliit na napapanatiling bahay na itinayo namin sa isla, kinuha ko mula sa aking bulsa ang lumang relo ni Alfredo.
Gumagana pa rin ito ng perpekto, tinitiktak ang mga segundo nang may parehong katumpakan tulad noong nasa pulso ng aking asawa. Salamat, bulong ko sa gabing puno ng bituin. Para sa lahat, para sa karunungan, para sa paghahanda, para sa pag-ibig na patuloy na gumagabay sa amin. Isang banayad na simoy ng dagat ang humaplos sa aking mukha na parang sagot ni Alfredo. Sa anumang paraan, alam kong nakikita niya ang lahat. Ang pamumulaklak ng Nook, ang pagbabago ni Patrice, ang pagsilang ng Isla Pag-asa Foundation. Sa edad na 74, natutunan ko na ang buhay ay bihirang sumunod sa mga landas na ating pinaplano na minsan ay kailangang mawala ang isang bagay na mahalaga para makahanap ng isang bagay na hindi mabibili ng salapi, na ang sakit kapag hinarap ng may tapang at karunungan ay maaaring maging layunin, at na ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang araw-araw na desisyon na maniwala sa potensyal ng iba, kahit na lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kabaligtaran. 10 taon ang lumipas mula nang nakamamatay na text na yon. 10 taon ng mga pagbabago, hamon, at mga tagumpay na hindi ko kailanman inakalang posible sa edad na 68. Ngayon, sa edad na 78, tinitingnan ko ang pamanang aming binuo nang may halo ng pasasalamat at pagkamangha. Ang nagsimula sa isang masakit na pagtataksil ay naging isang network ng mga proyektong nakakaapekto sa daan-daang buhay. Si Patrice, ngayon ay Dr. Patrice, ay nag-specialize sa geriatrics at bumuo ng mga revolusyonaryong pananaliksik sa mga therapy ng muling pagkonekta sa kalikasan para sa mga matatandang may Alzheimer. Ang mga resulta ay pambihira, nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagal sa pag-unlad ng sakit. Inanyayahan ako ni Patrice na sumama sa kanya sa isang komperensya sa Singapore para ipakita ang aming trabaho. Sa entablado, ikinuwento niya ang aming kwento sa mundo na nagpapasalamat sa aking pagpapatawad at sa pananaw ni Alfredo. Hindi inaasahang lumitaw si Eduardo para personal na humingi ng tawad, binago ng mga taon sa Espanya. Pinatawad ko si Eduardo hindi para sa kanya, kundi para sa akin, dahil ang sama ng loob ay isang napakabigat na pasanin sa katandaan. Naglalakad sa tabing dagat, pinagmamasdan ang paggalaw sa Nook, mga batang naglalaro kasama ang mga matatanda, mga mananaliksik na nagtuturo, mga voluntaryong naglilingkod. Iniisip ko kung paano nagsimula ang lahat sa mapangwasak na text na iyon. Hawak ko ang relo ni Alfredo, iyong halos mawala sa amin magpakailanman at naiintindihan ko. Ang tunay na pamana ay hindi ang mga ari-arian, kundi ang mga halagang ating pinararangalan, ang mga sugat na ginawa nating mga regalo, ang pag-ibig na ating inaalok kahit na mas madaling sumuko. Minsan, kailangang mawala ang lahat para mahanap kung ano talaga ang mahalaga. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ng pagbangon at pagtubos ng pamilya, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell para makatanggap ng mga notification at i-like na malaki ang maitutulong. Para sa eksklusibong nilalaman at mga naunang kwento, isaalang-alang ang pagiging miyembro ng channel. I-click lang ang join button sa ibaba ng video. Ibahagi ito sa mga kaibigan at pamilya na mahilig sa mga nakakaantig na kwento ng totoong buhay. Hanggang sa susunod,